Isang dalaga ang nagawang ibenta ng sariling magulang sa isang bilyonaryo. Ngunit di inaasahan na nakahanap ng kanlungan sa piling ng isa't isa. Subalit sila ay sinubok ng kapalaran at pinaghiwalay ng tadhana. Makalipas ang ilang taon, hindi inaasahan na muli magtatagpo ang kanilang mga landas. Ngunit sa ngayon ay may mas higit pang mag-uugnay sa kanilang dalawa. Ezra? Mahina ngunit halatang gulat na untag na Adrian. Napasingap si Ezra. Agad na ibinaba ang tingin at nagkunwaring abala sa pagtatalop ng dahon. Ikaw nga. Nito na may bahagyang ngiting puno ng pangungulila. Ngunit halata ang panginginig sa tinig. Ang tagal na. Hindi nito natuloy ang sasabihin dahil biglang may tumawag mula sa di kalayuan. Mama, andito na po kami ni Ninang. Nakabalik na po kami. Sigaw ng isang batang lalaki na papalapit. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Adrian. Dahan-dahan niyang ibinalay ang tingin sa bata. At doon, natigilan siya. Ang mga mata, ang ilong, ang ngiti. Walang duda, kamukhang kamukha niya. Nakatayo lang si Adrian, hindi siya makapagsalita. Habang si Ezra ay halatang nanginginig na. Ang bata naman ay ngumiti kay Adrian at inosente nagtanong, Sir, gusto niyo rin po ba ng kakanin ni Mama? Halos hindi na makakilos si Adrian. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Gulat? Tuwa? O matinding panghihinayang? Lumingon siya kay Ezra. Naghahanap ng paliwanag sa mga mata nito. Ma, please. Huwag niyo naman ako ibenta sa taong yun. Halos magsumamo si Ezra sa harapan ng kanyang ina. Luhaan, nanginginig at halos hindi na makahinga sa sobrang takot at puot. Hindi ko kaya to. Hindi ako hayop na pwedeng ipamigay sa kung sino lang. Anak mo ako. Tao rin ako. Ngunit ang kanyang ina na si Aling Marites ay nakaupo lamang sa lamesa at nakayuko. Hawak ang baso ng tubig at tila pilit na pinatatatag ang sarili. Sa tabi nito, nakasandal sa upuan ng lalaki na dahilan ng lahat ng ito. Ang kanyang stepfather, si Rogel. Isang lasinggero at sugarol na matagal ng pasanin ni Ezra sa araw-araw nilang buhay. Ezra, mahina ngunit malamig na sabi ng ina. Wala na tayong ibang magagawa. Malaking utang ng Papa Rogel mo. Kung hindi tayo magbabayad, makukulong ang tatay mo. Stepfather, ma. Hindi ko siya tatay. Matagal nang patay ang aking ama. Sigaw ni Ezra. At kahit pa siya ang ama ko, hindi pa rin tama to. Ibibenta niyo ako sa matandang yon? Para lang makabayad sa utang niya? Ezra, anak. Pakiusap, huwag mo nang palakihin pa to. Pilit na pinapakalma siya ng ina. Ngunit agad niya itong pinutol. Palakihin, ma? Paano di ko palalakihin ito? Ganito ang ginagawa niyo sa akin. Anak mo rin ako. Anak mo. Hindi ako baboy na inaalagaan niyo lang para ipagbili. Halos pasigaw na wika ni Ezra habang patuloy na tumutulo ang mga luha. Mas mahalaga pa ba talaga sa'yo ang pera? Kesa sa buhay ko? Sa dangal ko? Sa sarili kong kalayaan? Tahimik sandali ang paligid. Tanging langit-git ng kawayan sa hangin mula sa labas at ang mabigat na hinga ni Aling Marites ang maririnig. Hindi ito makatingin sa anak. Anak, sana maintindihan mo na para rin to sa kapatid mo. Kailangan din natin ng pera sa pagpapagamot ni Riel. Mahina nitong sabi. Kung hindi natin gagawin to, baka mawala siya. Wala tayong pera para maipagamot siya. Nanlumo lalo si Ezra at mariing napapikit. Si Riel na naman. Lahat na lang ba umiikot sa kanya? Pati ba naman buhay ko kailangan kong isakripisyo para sa kanya? Ma, anak mo rin ako. Hindi ko naman kapatid yan eh. At kahit pa kapatid ko yan, hindi kailangan na umikot ang lahat sa kanya. Tumayo si Rogel, sinindihan ng sigarilyo at nagsalita na may halong pang-aasar.
Tama na yan, Ezra. Magugustuhan mo rin naman yung matandang yon. Mayaman yon, mabait, at malaki magbigay ng salapi. Isang gabi lang, mababayaran na lahat ng utang ko. Natin. Wala po akong pakialam sa pera at sa utang ninyo. Labas na ako ron. Kayong may gawa nun at hindi ako nakinabang doon. Mariin pa ang sigaw ni Ezra na masamang tinitigan ng lalaki. Wala kang karapatan na ibenta ako, Rogel. Hoy bata, nasa poder pa rin kita. Ako ang tumatayong tatay mo dito kahit hindi tayo magkadugo. Balik ni Rogel, sabay hampas ng kamay sa mesa. At wala ka na magagawa kasi napagdesisyonan na namin ito. Pipirma ang mama mo sa kasunduan mamaya. At bukas ng gabi, kukunin ka na. Lalong lumakas ang pag-iyak ni Ezra. Ma, please, huwag mong gawin to. Gagawin ko ang lahat, maghahanap ako ng trabaho. Uutang ako, kahit anong paraan. Basta huwag mo lang ako ipamigay. Ngunit sa mga mata ng kanyang ina, may halong takot at desperation. Pero wala roon ang kagustuhan na isalba siya. Hindi mo alam, Ezra. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang utang namin. At wala na akong ibang magagawa. Meron pa, Ma. Meron laging paraan. Sigaw niya na nanginginig ang tinig. Pero pinili mong huwag akong pakinggan. Pinili mong ipagbili ako. Para kang hindi ko ina. Tumalikod si Aling Marites. Tinakpan ang mukha ng kamay at doon lamang pumatak ang luha nito. Ngunit kahit anong pagmamakaawa ni Ezra, tila matigas na ang desisyon nito. Anak, bulong ng ina sa pagitan ng hikbi. Pasensya na. Sana isang araw, maintindihan mo kung bakit ko ito ginagawa. Sa gabing iyon, ramdam ni Ezra na tuluyan ng bumagsak ang mundo niya. Hindi lang siya ipinagkanulo ng taong dapat siyang ipagtanggol, kundi ibinenta pa siya sa kamay ng isang tao na hindi niya kilala. Para lang maisalba ang mga taong hindi man lang iniisip kung gaanong kasakit mawalan ng sariling dangal. Sa gabi, tahimik niyang binitawan ng pangakong kailanman, hindi niya mapapatawad ang ina at ang lalaking iyon. Hindi sa ngayon, hindi kailanman. 19 na taong gulang pa lamang si Ezra, ngunit tila ba pinasan niya na ang bigat ng buong mundo. Sa edad na dapat ay puno ng pangarap, tawanan at pag-asa, ngunit sa halip, takot, hiya at pagkadurog ng pagkatao ang kaniyang pasan. Wala na siyang nagawa. Kahit ilang ulit siyang nagmakaawa sa kanyang ina, kahit pahalos maubos na ang tinig niya sa kakasigaw ng, "Ma, wag naman please," ay hindi siya pinakinggan. Parang bingi ang kanyang ina sa bawat patak ng luha at pagsusumamo niya. Kaya ngayon eto siya, nakaupo sa loob ng isang magarang mansyon. Ang mga kamay ay mahigpit na magkasalubong sa kandungan, habang ang mga mata ay hindi malaman kung saan itutuon. Ang lugar ay puno ng karangyaan. Ang mga gintong kagamitan, mamahaling paso, kristal na chandelier na kumikislap sa kisame. Ngunit para kay Ezra, ang lahat ng iyon ay tila mga rehas ng isang kulungan. Habang nakaupo siya, ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Mga kasambahay na pabulong-bulong, nagkakwentuhan na para bang isang chismis lang ang buhay niya. Bagong babae na naman yata, sir. Sayang, ang ganda pa naman. Bata pa. Naging babae lang. Kawawa naman, parang takot na takot. Hay, ilang babae pa kayang dadaan sa mansyon na to para makahanap ng anak ng Don ng pakakasalan. Naririnig niya ang lahat ng iyon. Bawat salita ay parang kutsilyo na tumutusok sa dibdib niya. Hindi siya makatingin sa kanila pabalik. Napayuko lang siya, nahihiya at pilit na pinipigilan ng nanginginig niyang mga kamay. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang sumigaw. Ngunit saan siya pupunta? Kanino siya lalapit? Ang sariling ina na dapat sana'y sandigan niya, ang mismong nagdala sa kanya rito. Ramdam niya ang lamig ng marmol sa ilalim ng kanyang mga paa, kahit pa may suot siyang lumang sandal. Pumikit siya, pilit pinipigil ang luha.
Ngunit kusa pa rin itong pumatak. Ma, mahinahong bulong niya. Bakit mo ito ginawa sa akin? Sa bawat segundo ng paghihintay niya roon, tumitindi ang kaba sa dibdib niya. Hindi niya alam kung sino ang lalabas mula sa malalaking pintuan sa dulo ng bulwagan. Hindi niya alam kung sino ang lalaking yon na tinutukoy nila. Ang mayamang bilyonaryo na binayaran ng kanyang dangal. At nang marinig niya ang pagkaluskos ng sapatos mula sa itaas ng hagdan, para bang huminto ang oras. Mabagal, mabigat, at puno ng otoridad ang bawat yapak. Tumaas ang ulo niya sandali, ngunit agad din napayukong muli nang magtagpo ang mga mata nila ng isang kasambahay na sa tingin niya ay ang mayordoma. Walang emosyon ang mukha ng kasambahay, pero alam ni Ezra na hinuhusgahan na rin siya nito. Humigpit palalo ang kapit niya sa laylayan ng kanyang damit habang nakaupo sa gilid ng kama sa guest room na parang kulungan. Dinala siya ng mayordoma kanina dito kasi dito na lang daw siya maghintay. Tahimik, malamig, puno ng kakaibang amoy ng mamahaling pabango at bagong linis sa mga kortina at sheets. Maya-maya ay bumukas ang pinto. Akala niya ay kung sino na ang pumasok. Mabuti na lang at isang kasambahay lang pala ang muling pumasok. Matandang babae naman ngayon. Marahil nasa 50 o 70 ng edad. Mahigpit ang mukha at walang emosyon sa tinig. Kumain ka na muna. Malamig na sabi nito. Nilapag ang tray sa lamesa. At pagkatapos mong kumain, maligo ka na at magbihis. Malapit nang umuwi ang iyong master. Kailangan mong maghanda. Napakurap si Ezra. Hindi siya agad nakasagot. Iyong master? Hindi siya sinagot ng babae. Sa halip ay tumango lang ito sa kanya mula ulo hanggang paa. Parang sinukat kung karapat-dapat ba siyang mapunta sa lalaking iyon. Kinilabutan si Ezra sa paraan ng tingin nito. Parang wala siyang karapatan, ni dignidad man lang. Ngunit kahit nanginginig siya sa kaba, tumalima siya. Wala siyang pagpipilian dahil kung magiging matigas ang ulo niya, baka lalo lang siyang mapahamak. Tahimik siyang lumapit sa tray ng pagkain na dala nito. Kahit wala siyang gana, sinubukan niyang kumain. Nilunok niya ang bawat subo na parang tinik sa kanyang lalamhunan. Pilit na pinipigilan ang panginginig ng kamay. Pagkatapos ay binigyan siya ng kasambahay ng isang manipis na bestida. Kulay puti, ngunit halos hindi na kayang itago ang balat niya. Kulang na lang, pati kaluluwa niya ay kita na rin. Naramdaman ni Ezra ang matinding hiya at pagdududa, ngunit wala siyang lakas ng loob para tumanggi. Ito po ba talagang isusuot ko? Mahina niyang tanong na halos hindi marinig. Walang sagot. Ngunit nakita niya kung paanong napailing ang babae. Parang nadismaya. Sundin mo na lang sinabi ko. Huwag mong hayaang magalit ang young master sa unang gabi mo rito. Malamig nito ang sabi bago lumabas ng silid. At bago tuluyang isara ang pinto, nakita pa ni Ezra kung paano siya nitong tiningnan muli. Isang tingin puno ng awa at pagkasuklam na hindi niya maintindihan. Naiwan siyang mag-isa sa silid. Tahimik. Tanging tunog ng wall clock ang maririnig. Umupo siya sa gilid ng kama. Hindi niya alam kung anong mangyayari kapag dumating na ang tinatawag nilang young master. Tumingin siya sa pinto. Sa pagitan ng paghinga, pabulong niyang sinabi, Diyos ko, tulungan mo ko. Habang sa labas sa manay silid, maririnig ang mga yapag ng isang pares ng sapatos. Mabigat, mabagal, at papalapit. Halos nanginginig ang katawan ni Ezra habang lumalapit sa pinto. Narinig niya ang mga yabag mula sa labas. Gusto niyang umatras o tumakbo. Pero naninigas ang kanyang mga paa sa takot. Makalipas ang ilang sandali, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. At doon, sa mismong sandaling iyon, dumating na ang young master na sinasabi nila, si Adrian. Ang buong akala ni Ezra ay makikita niya ang isang matandang lalaki o kaya naman ay isang mukhang bastos na lalaking puro bisyo at pagnanasa sa mata. Pero hindi. Ang bumungad sa kanya ay isang matangkad at napakagwapong lalaki.
Maitim ang buhok, matangos ang ilong, at malamig ang titig. Ang mga mata nito ay tila naghahalo ang galit at pagod. Ngunit sa likod niyon ay may kakaibang lalim na hindi niya maipaliwanag. Parang isang Greek god na bumaba sa lupa ang binata. Hindi maitatanggi na napakagwapo talaga nito. Napaatyas si Ezra. Halos matisod sa sarili niyang paa nang humakbang ito papalapit. Ramdam niya ang bigat ng otoridad sa bawat paglapit nito. Ang lamig ng hangin na parang sinasakal siya sa kaba. Huminto ito ilang pulgada lang mula sa kanya. Tumingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa. Isang titig na parang hinuhubaran na siya. Napalunok si Ezra. Halos hindi makahinga. At bago pa siya makagalaw, marahal siyang hinawakan ng lalaki sa pisngi. Mainit ang palad nito. Malambot, ngunit nagdulot ng kilabot sa kanyang buong katawan. Please, huwag niyo po akong hawakan. Namamaos sa bulong ni Ezra. Halos walang boses. Hindi naman tumugon ng lalaki. Ngunit mababanaag sa mukha nito ang pagtataka. Unti-unti nitong inalis ang kamay, tsaka tumingin sa kanya ng diretsyo. Who sent you? Malamig na tanong nito. Mababa ang tinig, ngunit matalim. Who bought you and ordered you to come here? Was it my father? Napalunok si Ezra, hindi makasagot. Ang puso niya ay kumakabog ng mabilis. Hindi niya alam kung ano ang dapat sabihin. Hindi siya nagsalita at ilang segundong katahimikan ang lumipas hanggang sa bumuntong hininga ang lalaki, tsaka iniling ang ulo. Pagharap muli nito, mas kalmado na ang tono pero nananatiling malamig. Get dressed. Ang maayos na damit ang gusto kong isuot mo. Nito na diretsong tumingin sa kanyang mga mata. I will talk to you when you're dressed. Pagkasabi niyon, tinalikuran siya ng lalaki at lumabas ang silid. Marahang isinara ang pinto. Naiwan si Ezra sa loob. Nakatayo pa rin sa harap ng pinto. Habang hinahabol ang sariling hininga. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o kabahan sa uri ng lalaking ngayon ay magiging amo niya. Nang matapos makipagbihis si Ezra, tumalima siya gaya ng utos ng iyong master. Pinili niyang mas maayos sa damit na nakita niya sa cabinet. Iyong hindi kita ang kaluluwa niya. Mahigpit pa rin ang pagkakahawak niya sa laylayan nito. Wari, iyon na lamang ang tanging proteksyon na meron siya. Paglabas niya ng silid, sinalubong siya ng isa sa mga kasambahay. Miss, nasa opisina si Sir Adrian, naghihintay sa'yo. Magalang nitong wika. Tahimik lamang siyang tumango. Bagaman ang dibdib niya ay halos mabasag sa lakas ng kabog. Sinundan niya ang kasambahay sa mahabang pasilyo ng mansyon at ang bawat yapak ay may kasamang takot at kaba. Hanggang sa tumigil sila sa tapat ng isang malapad na pinto. Nasa loob siya, sabi ng kasambahay. Kahit nag-aalangan ay marahan niyang binuksan iyon. Sa loob ay bumungad sa kanyang lalaking tinawag na lang young master. Ang binata kanina. Nakaupo ito sa likod ng isang malaking mesa. Suot ang puting long sleeves na bahagyang nakabukas ang unang 2 botones. Nakasandal ito. Hawak ang isang baso ng alak at tila nag-iisip ng malalim. Pagpasok ni Ezra, agad nitong iniangat ang paningin. At doon niya muling nasilayan ng titig na kanina pa niyang iniiwasan. Matulis, malamig, pero may kung anong lalim na parang kaya niyang tunawin. You're here. Mahinahon ngunit matalim ang tono ng binata. Have a seat. Agad naman siyang sumunod at naupo sa silya sa tapat nito. Tahimik, nakayuko, at pilit na nilalabanan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sandali silang natahimik hanggang sa tuluyan na itong nagsalita. I am not going to hurt you, mahinang sabi ng young master. You're not the first girl they brought here. My parents think marrying me off or throwing women at me would make me obedient. Or worse, give them the grandchild they desperately want. Napasulyap naman si Ezra sa binata.
Naguguluhan sa mga sinabi nito. They think I'll change if I have someone. Nagpatuloy pa ito. But I'm not interested in being their puppet or in using someone for their selfish reasons. So, whoever sold you, it's not on you. Napakagat si Ezra sa labi. Hindi niya alam kung paanong sasagutin iyon. Sa loob-loob niya, gusto niyang sabihin na hindi niya ginusto ito. Na gusto niyang umalis. Pero wala siyang lakas ng loob. For now, malumanay na sabi ng binata habang iniiwas ang tingin. You'll stay here. Pretend that you're with me. My companion? My sex slave. If that's what they want to see. But when everything is settled, I'll send you home. I promise. Hindi pa rin makapaniwala si Ezra sa narinig. Ang buong akala niya, mapupunta siya sa isang halimaw. Pero ang kaharap niya ngayon ay tila isang lalaking bihag din ng sariling mga magulang. Bakit niyo po gagawin yon? Mahina niyang tanong na halos pabulong. Because unlike them, tumingin ito sa kanya ng diretsyo. I don't see you something that can be bought. May respeto ako sa mga babae. Napatitig siya rito. Hindi niya alam kung bakit pero sa unang pagkakataon, mula nang mangyari ang lahat, nakaramdam siya ng kaunting ginhawa, ngunit kaakibat din noon ang pagkalito. You don't have to fear me. Dagdag pa nito tumayo. You're safe here. I'll have a room arranged for you, away from everyone else. Sandali itong tumingin sa kanya bago muling nagsalita. Now go. Get some rest. We'll talk more tomorrow. Tahimik lamang siyang tumango at tumayo na rin. Ngunit bago siya tuluyang makalabas ng opisina, narinig pa niyang sabihin ng binata. And Ezra, nilingon niya ito. No one will hurt you. Not while you're under my roof. Remember that. At sa unang pagkakataon mula nang ibenta siya ng sariling magulang, may bahid ng pag-asa na muling sumilip sa dibdib ni Ezra. Pag-asang marahil, hindi pa tapos ang lahat para sa kanya. Maagang nagising si Ezra kinabukasan. Kahit hindi naman siya nakatulog ng maayos buong gabi, sa bawat oras na pumipikit siya ay bumabalik sa isipan niya ang lalaking nakita kagabi, ang tinatawag nilang young master at ang kabaitan na ipinakita nito. Habang nakaupo siya sa gilid ng kama, narinig niya ang marahang katok sa pinto. Miss, gising na po ba kayo? Pinapapaba na kayo ng young master para daw mag-almusal? Sabi ng kasambahay mula sa labas. Pagbaba niya, nadatnan niya ang lalaking iyon. Nakaupo sa mahabang mesa, nakasuot ng itim na polo at tahimik na nagbabasa ng dyaryo. Sa liwanag ng umaga, mas lalong ipinakita ang kakisigan nito. Matangos ang ilong, matalim ang mga mata, at tila walang bahid ng emosyon sa mukha. Good morning. Malamig na bati nito. Hindi man lang tumingin sa kanya. Good morning po. Mahinang sagot ni Ezra. Halos hindi naman marinig sa kaba. Sit down. Malamig na utos nito. Umupo siya sa kabilang dulo ng mesa. Tahimik silang kumain. Minsan ay mapapatingin siya dito. At sa tuwing susulyap ito pabalik, mabilis siyang umiwas. Pagkatapos ng almusal, tumayo ito at naglakad papunta sa veranda. Follow me, sabi nito na hindi lumilingon. Sumunod naman siya, bagaman nag-aalangan. Doon, sa gitna ng magarang hardin, huminto ito at nagsimulang magsalita. I know what you're thinking. Nito habang nakatingin sa malayo. That I'm some kind of monster who bought you just to own you. Alam ko rin naman na yan ang bumabagabag sa'yo buong gabi. Hindi na nakasagot si Ezra. Ang totoo, yun nga ang iniisip niya. Ngumiti ito. You're wrong. I didn't ask for this. My father? He's obsessed with the idea of continuing our bloodline. Every woman they send me is supposed to become my wife. Or worse, a tool to give them an heir. Natigilan ulit si Ezra. Hindi alam kung ano ang sasabihin.
kung bakit mo ako pinayagan na manatili dito. Balak mo bang gawin sa akin ang gusto nila na gawin mo? Because you're already here. Sagot nito habang tumitingin sa kanya. At hindi gaya ng iba, you don't seem like someone who came here willingly, kaya wala akong balak na gawin yun sa'yo. Lumapit ito ng bahagya. At sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang malamig na tingin sa mga mata nito, kundi lungkot. For now, just pretend katulad ng sinasabi ko sa'yo kagabi. Sabi nito sa malumanay na boses. Pretend that we're together, na nagtagumpay ang nais ng magulang ko. It's the only way to keep them quiet. When everything is settled, I'll make sure you can go home. Pretend? Bulong ni Ezra. Hanggang kailan ako magpapanggap? Until I say so. Sagot nito. Seryoso ang tono. But I promise I won't hurt you. Pagkasabi niyon, tinalikuran siya ng binata at naglakad papasok sa mansyon. Iniwan nakatayo si Ezra sa veranda. Hindi alam kung dapat ba magtiwala o magduda. Habang pinagmamasdan niya ang papalayong likod ng young master, may kung anong kakaibang pakiramdam ang sumiksik sa kanyang dibdib. Mabilis na lumipas ang mga araw sa loob ng mansyon. Unti-unti nang nasasanay si Ezra sa bagong kapaligiran, pero hindi pa rin mawala ang kaba sa tuwing makakasalubong niya ang young master. Sa tuwing titingin siya dito, may kakaibang bigat sa mga mata nito. Tila may gustong sabihin, pero pinipili nitong manahimik. Tahimik at disiplinado ang lalaki. Maaga itong nagigising at laging nasa opisina. At bihirang magsalita. Minsan ay makikita niya ito nakaupo sa veranda habang umiinom ng kape. Laging nag-iisa. Hindi ito katulad ng mga lalaki inaasahan niyang mayabang o mapang-angkin. Sa halip ay tila may pader sa paligid nito. Isang pader na ayaw nitong pabagsakin. Isang gabi, hindi makatulog si Ezra. Lumabas siya ng silid upang uminom ng tubig. Tahimik ang buong mansyon. Tanging kaluskos ng ulan sa labas ang maririnig. Habang papunta siya sa kusina, napansin niyang bukas ang ilaw sa opisina ng young master. Nagtaka siya. Hindi pa ba ito natutulog? Dahan-dahan siyang lumapit at sumilip sa bahagyang nakabukas sa pinto. At doon, nakita niya ang hindi niya inaasahan. Ang young master nakaupo sa sahig, nakatalikod hawak-hawak ang isang lumang larawan. Sa tabi nito ay isang baso ng alak. Halos kahati na lang ang laman. Tahimik ito at parang mga balikat ay bahagyang nanginginig na parang pinipigil ang sariling emosyon. Why? Why did you leave me? Mahinang bulong nito. Halos pabulong lamang pero sapat para marinig ni Ezra. Napasingap siya at agad na nagtago sa likod ng pader. Hindi niya alam kung dapat ba siyang lumapit o lumayo. Pero bago pa siya makapagpasyay, bumukas ang pinto. You're awake. Napatigil siya. Naroon na sa harapan niya ang young master. Matalim ang tingin pero hindi galit. Bagkos, tila nahuli lamang sa isang bagay na gusto nitong itago. Sorry, hindi ko po sinasadya. That's fine. Putol nito. Malamig ang tinig pero ramdam ang pagod. Couldn't sleep either? Tumango lang siya. Opo, kukuha rin po sana ako ng tubig. Ngumiti ito ng bahagya. Halos hindi halata. Go ahead. And Ezra, napatingin siya dito. Don't stay up too late. You'll get sick. Pagkasabi niyo ay dumiretso na ito palabas ng silid. Iniwang nakatulala si Ezra. Kinabukasan, hindi niya mapigilang isipin ang nakita kagabi. Sa likod ng matapang at malamig nitong anyo, may lalaking sugatan. May mga alaala at sakit na pilit nitong tinatago. Habang pinagmamasdan niya ito mula sa malayo, may bulong sa puso ni Ezra na hindi niya maipaliwanag. At sa mga sumunod na araw, unti-unti niyang napapansin ang mga maliliit na bagay. Ang paraan ng pagtitig nito sa kawalan, ang pilit nitong ngiti sa mga kasambahay, at ang paraan ng paghawak nito sa lumang singsing sa bulsa nito. Sa likod ng katahimikan ng mansyon, may mga lihim na unti-unting nabubunyag. Maaga pa lang ay abala na ang mga kasambahay sa loob ng mansyon.
Tahimik lamang si Ezra habang nag-aayos ng mga dokumentong iniutos ng young master na ipasok sa opisina nito. Ilang araw na rin niyang napapansin na parang hindi ito maayos, maputla at madalas nakatulala. Habang nasa hallway siya, may narinig siyang kalabog mula sa loob ng silid nito. Napalakas iyon kaya agad siyang nataranta at kumatok. "Young master, ayos ka lang po ba?" Sigaw niya pero walang tugon. Hindi na siya nagdalawang isip at pinuksan niya ang pinto. Pagpasok niya ay agad niya nakita ang young master na nakahandusay sa sahig. Pawis na pawis at parang hirap huminga. Namumutla ito habang hawak-hawak ang sentido. "Oh my God!" Walala si Ezra at agad itong nilapitan. "Sir, ayos na po ba kayo? Ano pong nangyari sa inyo?" "Don't touch me." Mahinang wika nito pero hindi niya pinakinggan. Kumuha siya agad ng basang bimpo at pinunasa ng mukha nito. Ramdam niya ang panginginig ng lalaki, hindi lang dahil sa sakit kundi dahil sa takot. "Hinga lang po kayo malalim," sabi ni Ezra na nanginginig din ang tinig. Dahan-dahan itong iminulat ang mga mata at tumingin sa kanya. Hindi niya alam kung dahil ba sa sakit o sa emosyon, pero may mga luha na rin pumatak mula rito. "I thought I was back there again." Bulong nito. "Back where?" Tanong ni Ezra. Hindi naman ito sumagot. Sa halip, hinawakan nito ang kamay ni Ezra. Marahan, pero puno ng pakiusap. "Just don't leave, please." Tumango siya. "Hindi ako aalis. Promise." Tahimik silang dalawa sa loob ng silid habang pinupunasan niya ito ng bimpo. Makalipas ang ilang minuto, medyo kumalma na ang paghinga ng young master. "Thank you." Mahina nitong sabi na halos pabulong. Ngumiti naman si Ezra dito. "You're different," sabi nito. "All the women they sent here before, they only cared about the money. But you're not like them." Naiwas si Ezra ng tingin. Biglang uminit ang kanyang pisngi. "I'm not here because I want to be. You know?" "I know," sagot naman ito. "But I'm glad you're here." Tahimik silang dalawa. Sa labas ay maririnig ang mahinang patak ng ulan. At sa loob ng silid, tanging paghinga nila ang bumabasag sa katahimikan. At sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ezra na hindi lang siya isang taong dinala roon laban sa kanyang kagustuhan, kundi isang taong nagsisimulang makita ng young master bilang higit pa sa inuutos sa kanya ng mundo. At sa puso ni Ezra, may kakaibang tibok na nagsimulang magising. Lumipas pa ang mga araw matapos ang gabing inatake ng young master. At mula noon, ay tila may unti-unti nagbago sa pagitan nila ni Ezra. Hindi na ito ganong kalamig, hindi na ganong kalayo ang tingin. Para bang sa bawat tinginan nila, may dahan-dahang pag-unawa na nabubuo. Isang bagay na si Ezra ay hindi inaasahan. Mabait ang binata. At ito na rin mismo ang nagsabi sa kanya na hindi niya kailangang matakot at maging comfortable dito sa mansyon. Habang dito siya nananatili para raw mas maging kapanipaniwala ang lahat para sa mga magulang nito. At iyon ang ginawa ni Ezra. Gabi na noon, tahimik na sa buong mansyon. Nasa veranda si Ezra, hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa. Habang pinagmamasdan ang liwanag ng buwan. "Hindi ka pa natutulog?" Tanong ng isang pamilyar na tinig. Napalingon siya at natanaw ang young master. Nakasuot ng simpleng gray shirt at pantalon. "Hindi pa po. Ang tahimik kasi ngayon. Gusto ko lang magpahangin muna." Sagot naman ni Ezra habang tumayo. "Gusto niyo po ba ng tsaa? Gagawin ko po kayo." Ngumiti ito ng bahagya. "I don't drink tea." Tumango siya at tumapit naman ng binata. Saglit silang natahimik at parehong nakatingin sa mga bituin. "Ang ganda ng langit pag tahimik, ano?" Wika ni Ezra. "Yeah," sagot naman ng young master. "I used to hate silence. It reminds me of things I'd rather forget. Pero ngayon, I don't hate it anymore. Something has changed." Napatingin naman si Ezra dito. "Minsan po kasi, mas nararamdaman natin ang kapayapaan kapag tahimik ang paligid. Para bang mas naririnig natin ang ating isip
Ngumiti ito. Maybe you're right. Wow, ang bihira niyo pong ngumiti. Napailing naman ang lalaki. Hindi lang talaga ako sanay. Back then, wala ako nakikitang magandang dahilan para maging palangiti. But lately, pansin ko rin na mas madalas ako mapangiti. At bakit naman po? Guess, dahil po may magandang nangyari sa inyo? Ani Ezra sabay ngiti. Ngumiti ito pabalik. Maybe? Pareho silang ngumiti. Sa sandaling iyon, walang young master, walang utos. Walang pagkakaiba ng antas sa buhay. Sila lang. Dalawang taong pinagtatagpo ng pagkakataon. Sa sumunod pang mga tagpo, lalo silang naging close sa isa't isa. Katulad ngayon, habang naghahanda na si Ezra ng pagkain, biglang pumasok ang binata sa kusina. Smells good. You cooked? Opo, naalala ko lang kasi yung luto ni Mama. Gusto ko lang magluto para sa inyo. Hindi mo kailangan gawin to. Gusto ko po. At saka, ngumiti siya. Bilang pasasalamat ko na rin po sa inyo kasi mabait po kayo sa akin kahit po binili lang ako ng ama mo. Lalo pa nga silang naging malapit sa isa't isa. Sa bawat paglipas sa mga araw, hindi nila alam kung saan hahantong ang lahat. Pero sa bawat ngiti, bawat titig at bawat maliit na pagtulong, may damdaming nagsisimula ng lumalim, damdaming hindi na nila kayang itago. Tahimik ang buong mansyon na gabing iyon. Tanging lagaslas ng ulan at hampas ng hangin sa bintana ang maririnig. Si Ezra ay nasa library. Nagliligpit ng mga librong ipinahiram sa kanya ng young master. Hindi niya inaasahan na darating pa ito dahil alam niyang gabi na at madalas ay abala ito sa opisina. Ngunit biglang bumukas ang pinto. Oh, you're still awake. Malamig ngunit kalmadong wika ng young master. Basang-basa pa ang balikat nito sa ulan. Akala ko po kasi hindi na kayo uuwi ngayong gabi. Sagot ni Ezra habang mabilis na tumayo. Gusto niyo po ng tuwalya? Basa po kayo. Hindi pa siya natatapos sa pagsasalita ay bagla na lang itong umubo. Sir? Agad nalapit ni Ezra. Hawak ang braso nito. Hala, ang lamig niyo po. It's fine. Sagot nito pero hindi na natuloy dahil muntik na itong matumba. Hindi po ayos yan. Madiing sabi ni Ezra habang inilalayan nito papaupo sa sofa. Habang inahaplas niya ang likod ng lalaki, napansin niya kung gaano itong nahihina. Agad siyang tumakbo palabas at bumalik na may tuwalya at mainit na tsaa. Inumin niyo po ito para di kayo lamigin at lagnatin. Tahimik lang ang young master habang pinagmamasdan siya. Sa bawat galaw ni Ezra, ang pag-aalala, ang maingat na kilos, may kakaibang init na bumabalot sa lamig ng gabi. Thank you, mahina nitong sabi. At kahit ayaw pa nito ng tsaa, tinanggap pa rin nito iyon. You really care too much. Saglit silang nagkatitigan. Ang mga mata ni Ezra may halong kabathiya, habang sa young master naman ay puno ng damdamin na tila pilit itong tinatago. Hanggang sa biglang kumidlat, napapitlag si Ezra. At nang hindi sinasadya ay napahawak siya sa balikat nito. Sorry, mabilis yung sabi. Ngunit hindi na siya nakagalaw. Hawak ng young master ang kamay niyang nanginginig. You're scared of thunder? Medyo lang po. Naaalala ko kasi nung bata pa ako. Mahinang sagot ni Ezra, halatang kinakabahan. You don't have to be. Bulong nito, halos paos ang boses. You're safe here. At sa sandaling iyon, tila tumigil ang oras. Magkalapit ang kanilang mga mukha. Halos magpalit ang kanilang hininga. Napatitig si Ezra sa mga mata ng lalaki. Malalim, mainit at puno ng emosyon. Sir? Bulong niya, pero hindi niya natapos dahil unti-unting lumapit ito. Hanggang sa maramdaman niya ang init ng hininga nito. Sa kanyang pisngi, 1 pulgada na lang ang pagitan. Ngunit bago pa man tuluyang mangyaring hindi inaasahan, biglang tumikim si Ezra at umurong. Sa tingin ko po ay kailangan po ninyong magpahinga. Sabi niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Ngumiti lang ang young master at marahang tumango. Yeah, maybe I should. Ngunit bago ito tuluyang lumakad palabas ng silid, lumingon ito sandali.
Ezra, tawag nito ng mahina pero malinaw. Thank you for staying. Naiwan naman si Ezra sa gitna ng katahimikan ng library. Hawak pa rin ang dibdib niya na tila ayaw tumigil sa mabilis na pagtibok. Bakit ganito? Bulong niya. Bakit parang iba na yung nararamdaman ko? At sa sandaling iyon, pareho nilang alam, may nagbago na sa pagitan nila. Simula ng gabing iyon sa library, tila may pader nang namamagitan sa kanila. Hindi man sila nagtatalo, ramdam ni Ezra ang layo at lamig ng young master. Hindi na ito kasing sigla, hindi na rin ganong kadalas magpatawa. Parang may binabago itong pinipilit itago. Minsan niya sinubukang lapitan. Sir, gusto po ba ninyo ng kape? Ngumiti lang ito ng bahagya, pero hindi siya tinitingnan sa mata. Hindi na, magpahinga ka na lang, Ezra. At mula noon, araw-araw ay tila unti-unting lalong lumalaki ang namumuong agwat sa pagitan nila. Ngunit isang gabi habang tahimik sa mansyon, tinawag siya ng kasambahay. Ezra, pinapupunta ka raw ni Madam sa silid ng young master, may ipapagawa daw sa'yo. Ang tinutukoy nito ay ang ina ng young master na madalas ay tumatawag lamang sa mga kasambahay. Hindi na nagtanong si Ezra, bagos ay tumango na lang. Pagdating niya roon, napansin niyang madilim ang paligid. Tanging lampshade lamang ang nagbibigay ng liwanag. Nandoon ang young master na nakaupo sa kama, nakayuko at tila may dinaramdam. Sir, ayos lang po ba kayo? Tanong naman ni Ezra na agad na lumapit. Ezra, mahina nitong sabi na mabigat ang tinig. Parang bigat ang pakiramdam ko. Inalalayan niya ito, pero napansin niyang mainit ang katawan nito at tila wala sa sarili. May sakit po ba kayo? Umiling naman ito. Ngunit bago pa siya makaalis, para kumuha ng gamot para dito, hinawakan nito ang kamay niya. Mahigpit at desperado. Don't go, please. Hindi alam ni Ezra kung anong nangyayari. Ngunit sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bulong ng ulan at bigat ng hangin, may nangyaring hindi niya rin maipaliwanag. Isang gabing binura ang hangganan ng tama at mali ng pag-aalaga at pagkalito. Nang gabing iyon ay mag-isa ang kanilang katawan. Kusang isinuko ni Ezra ang sarili sa lalaki, na sa mga sandali na yon ay tila bawala sa sarili. Ganun pa man ay nananatiling maingat sa kanya. Kinabukasan, nagising si Ezra sa tahimik na silid. Ramdam niya ang lamig ng hangin at ang bigat ng mga nangyari kagabi. Bumaling siya. Naroon pa rin ang young master. Gising na at nakatitig sa kisame. Tahimik, walang salitang binitawan ng lalaki. Hanggang sa wakas ay nagsalita ito. Ezra, napalingon siya. Umaasang may maririnig na paliwanag o kahit konting pag-intindi. Ngunit malamig ang tinig nito nang sabihin. Maari ka nang umalis. Ako nang bahala sa mga magulang ko. Parang tinusok ang puso ni Ezra sa narinig. Sir, halos pabulong niyang wika. Ano po yung nangyari kagabi? Hindi ko. Kalimutan mo na lang yan. Putol nito sa mariin na tono. Wala nang dapat pag-usapan. Pero, I said enough. Malamig nitong pagputol. Maaari ka nang umalis at pumalik sa inyo. Pinapangako kong walang magagawang magulang ko dahil ako nang bahala sa kanila. At doon niya naramdaman ang bigat ng lahat. Ang gabing inakala niyang koneksyon, pagmamahal o kahit sandaling paglapit ay naging simula lang pala ng pagkawasak. Tahimik siyang tumango, pilit pinipigil ang luha. Salamat po sa lahat. Mahinang sabi ni Ezra bago siya tumalikod. Habang naglalakad palabas ng silid, ramdam niya ang bawat bigat ng hakbang, parang bawat tapak ay pagbitaw sa lahat ng alaala. Sa lahat ng damdaming pilit niyang itinatago. At sa huling sandali, bago tuluyang umalis, bumulong siya sa hangin. Kung ganito lang palang halaga ko sa'yo, sana, hindi na lang ako natutong magmahal. Sana, hindi na lang kita tinuring na kanlungan sa lahat ng pait na binigay nito sa kanya. Tahimik ngayon ang buong mansyon
Tanging tiktak ng malaking orasan sa salang maririnig. Kasabay ng malamlam na liwanag ng umagang pilit at sumisilip sa mga kortina. Nakaupo si Adrian sa kanyang silid. Ang young master na tila nawala ng kaluluwa matapos ang gabing hindi niya kailanman makakalimutan. Nakahawak siya sa ulo. Pinapakalma ang paninikip ng dibdib. Hindi siya mapakali. Paulit-ulit sa isip niya ang mga alaala ng nakaraang gabi. Ang malabo niyang mga mata. Ang init sa katawan at si Ezra na walang kalaban-laban. Nagawa niyang gawin iyon sa dalaga kahit na nangako siya dito noon na hindi niya ito gagalawin kailanman. God, bulong niya sabay hampas ng kamao sa mesa. What did I do? Hindi niya alam kung ano ang totoo. Kung siya ba'y may kasalanan o kung gusto nila yon. Pero ang sigurado, may mali. Kumatok ang isa sa mga kasambahay, dala ang agahan. Young master, nais daw po kayo makausap ng magulang ninyo. Tahimik siyang tumayo. Pinilit ayusin ang sarili bago bumaba. Pagdating sa dining hall, naroon na si Mr. at Mrs. Villarreal. Nakangiti pa habang nagkakape. Tila walang nangyari. Adrian anak, bati na ama niya. Finally, maybe this time you'll learn to be a man. We heard you didn't disappoint us last night. Napahinto siya. What did you just say? Tumawa lang ang ama. We just gave you a little help, son. Alam namin hindi mo kayang gawin yon sa sarili mo. Kaya tinulungan ka namin. We made sure that girl won't refuse. Napatingin siya sa ina. Wala malang bakas ang pagsisisi sa mukha nito. Bagkos, ay parang proud pa sa ginawa nila. You mean, you drugged me? Halos manginig ang boses ni Adrian. You made me hurt her? Anak, para na naman sa'yo yun. Sagot ng ina. You need to grow, Adrian. You need to start a family to give us an heir. She's just a girl. She'll understand. Napa-adjust si Adrian. Hindi siya makapaniwala na kaya iyong gawin ng magulang niya sa kanya. Just a girl? Galit niyang ulit. You made me destroy someone's life? And you say she'll understand? Anak, I trusted you. But you wanted to control over everything. Even my life. You disgust me. Napatayo ang ama niya sa galit. Ngunit bago pa ito makapagsalita, dumiretso na si Adrian sa labas ng silid. Halos hingal ang bawat paghinga. Pagdating niya sa veranda, napahawak siya sa railings. Pinipilit huminga ng maayos. Ezra, yun lang ang nasa isip niya. Ang mukha nito kagabi, ang takot sa mga mata, ang panginginig ng kamay. Mabuti na lang pinaalis ka siya. Mahina niyang wika. At least she's safe now. She doesn't have to see me again. Ngunit kasabay ng mga salitang iyon ay ang bigat ng guilt na bumabalot sa dibdib niya. Kinagabihan, muling kinausap si Adrian ng mga magulang niya sa study room. Ngunit iba na ang tono niya ngayon. Matigas, malamig. From now on, sabi niya habang nakatayo sa harap nila, you will never interfere with my life again. Hindi niyo na ako anak. Kung ipipilit niyo pa ang mga kagustuhan niyo sa akin. I'll live my life on my own terms. Adrian, don't be so childish. I'm done being your puppet. Tahimik siyang tumalikod. Iniwan ang mga ito sa gitna ng katahimikan. At nang mag-isa na siya sa silid, doon niya tuluyang ibinaba ang maskara na matagal nang suot. Umupo siya sa kama, hinilamos ang kamay sa mukha, at doon niya naramdaman ang bigat ng lahat. I hurt her, and no matter what I do, I can never undo that. Ezra, wherever you are, I hope you never see me again. You deserve peace, not a monster like me. Noong nawala kay Adrian ang babaeng mahal na mahal niya, noong pinili niya na ipaubaya na lang ito sa iba, kahit pa lahat na yata ay ibinigay niya rito, pero nagawa pa rin itong iwan siya at lokohin, nangako si Adrian sa sarili na hindi na ulit siya muling iibig pa.
Iyon na nga lang, nagbago ang lahat nang dumating si Ezra sa mansyon. Sa buhay niya, ang binitawan niyang sumpa ay nilunok niya lang din pala. Ngunit kung sa ganito rin naman pala ang magiging patutunguhan ng lahat, kung sa huli masasaktan niya lang si Ezra, mas mabuti na sigurong malayo ito sa kanya. Tahimik ang umagang iyon, ngunit sa puso ni Ezra, tila may bagyong patuloy na humahampas. Bitbit ang isang lumang bag at ilang perasong damit. Naglakad-lakad siya sa gilid ng kalsada. Walang direksyon, walang malinaw na pupuntahan. Ang tanging laman ng isip niya ay ang makalayo. Mula sa mansyon, mula kay Adrian, mula sa lahat na nagpahina sa kanya. Habang naglalakad, ramdam niya pa rin ang hapdes sa dibdib. Parang sugat na ayaw maghilom. Hindi ko naman ginusto to. Mahina niyang bolong habang pinupunasan ng luha sa pisngi. Napatingin siya sa paligid. Sa mga taong abala sa kani-kanilang buhay. Mga batang tumatakbo sa kalye, mga tendera sa gilid ng daan. Lahat sila, tila may dahilan para ngumiti. Samantalang siya, ang tanging dahilan lang ay makalayo sa nakaraan. Pumasok siya sa isang maliit na terminal at nagtanong sa konduktor, "Kuya, saan po yung pinakamalayong biyahe na kaya ng ganitong halaga?" Sabay abot ng kulubot na pera ang nasa kamay niya. Tiningnan naman siya ng lalaki. Medyo nagulat sa itsura niya ang halatang pagod, galing sa luha at walang pahinga. May bus pa papuntang San Rafael, Ineng." Sige po, doon na lang." Habang nasa biyahe, napatingin siya sa labas ng bintana. Dumadaan ang mga puno, bukirin, at bundok na parang bawat tanawin ay nagtatanggal ng kaunting bigat sa dibdib niya. Ngunit sa bawat iglap ng katahimikan, bumabalik pa rin ang alaala ni Adrian. Ang mga mata nito, ang boses, at ang gabing iyon na hindi niya kailanman makakalimutan. Hindi ko alam kung paano siya haharapin ulit. Kung sakaling magkita pa kami. Pagdating niya sa San Rafael, tumuloy siya sa isang lumang bahay na paupahan. Mabait ang matandang nag-alaga roon at agad siyang tinanggap kahit kaunting pera lang. Mabuti na lang talaga at nag-abot sa kanya ng pera mga katulong ni Adrian bago siya umalis ng mansyon. "Ineng, kung gusto mo, dito ka na muna. May bakanting kwarto sa itaas. Maliit lang pero maayos." Wika ng matanda. Salamat po." Doon nagsimula ang bagong yugto ng buhay ni Ezra. Sa araw, tumutulong siya sa maliit na tindahan ng matanda, kapalit ng pagkain. Sa gabi, nag-iisa siya sa kwarto. Nakatingin sa kisame, iniisip kung paano niyang mabubuong muli ang sarili. Hindi ko na kailangang umasa sa kahit sino. Hindi ko na kailangang bumalik sa kanila. Isang gabi habang nag-aayos siya ng mga paninda, biglang pumasok sa isip niya ang mukha ng kanyang ina. Ang babaeng minsan niyang tinawag na ina, pero pumayag na ibenta siya para sa utang at gamutan ng kanyang stepbrother. Napakuyom siya ng kamao. "Hindi ko kayo magpapatawad," bulong niya. "Hindi ko na kayo babalikan kahit kailan, kahit na anong mangyari." Ngunit kahit gano'n ang galit sa kanyang dibdib, hindi niya maiwasang umiyak. Hindi dahil sa takot o sa galit, kundi sa sakit ng katotohanan na mag-isa na talaga siya ngayon. Ngunit sa likod ng mga luha, may kakaibang liwanag sa puso niya. Parang maliit na apoy na unti-unting sumisindi. "Siguro, eto ng pagkakataon para simulan ko ulit," bulong niya. "Para hanapin kung sino talaga ako. At hindi yung batang ibinenta. Hindi yung babae sa mansyon, kundi ako, si Ezra." Matapos ang lahat ng nangyari, pinilit ni Ezra na itayong muli ang kanyang sarili. Hindi madali, maraming gabi ang ginugol niya sa pag-iyak. Sa pagtanong kung bakit ganito ang sinapit niya. Pero sa kabila ng lahat, pinili niyang bumangon. Isang umaga, lumabas siya ng inuupahan para maghanap ng trabaho. Bitbit ang maliit na bag at ang lakas ng loob na natira sa kanya. Sa bawat tindahan at establishmento na pinuntahan niya, iisa lang ang sagot. "Pasensya na. Kailangan namin ng may mga requirements." Hanggang sa makarating siya sa isang maliit na coffee shop sa kanto.
Amoy kape at bagong bake na tinapay ang paligid. Mainit, magaan sa pakiramdam. Nakita siya ng may-ari. Isang mabait na lalaking nasa mid-30s na may ngiti sa labi. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Rochelle Casas from Bukidnon, Esther Torres from Santiago City, Isabela, at Cleo Kawaling from Hong Kong. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig! Hi miss, naghahanap ka ba ng trabaho? Tanong nito habang pinupunasan ng mesa. Opo sir, kahit anong trabaho po sana, basta makapagtrabaho lang. Mahinang sagot niya, halos hindi makatingin. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Halatang pagod at gutom. May dala ka bang requirements? Umiling siya. Wala po, pasensya na, naiwan ko kasi. Bago pa siya matapos magsalita, ngumiti ang lalaki. Okay lang, mukha namang masipag ka. Sige, subukan mo munang mag-part-time. Kung magustuhan kita, tatanggapin kita ng tuluyan. Nanlaki ang mga mata ni Ezra. Talaga po? Yeah. Nakangiting tugon naman ng lalaki. I'm Leo, by the way. Ikaw? Ezra po. Sa unang linggo, tinuruan siya ni Leo kung paano magtimpla ng kape, mag-asikaso ng mga customers, at maglinis ng shop. Hindi ito madali, pero tuwing nakikita niyang may ngumingiti sa kape niyang ginawa, parang may kakaibang kapayapaan sa puso niya. Doon rin niya nakilala si Mira, isang barista na kaagad na naging kaibigan niya. Masayahin ito at palangiti. Kabaligtaran niya na tahimik at mahiyain. Girl, alam mo ba? Bagay ka dito. Sobrang ganda mo kaya. Ang dami ng mga customer na pumupunta lagi dito. Biro pa ni Mira na minsan habang nag-aayos sila ng counter. Masyado mo naman akong binubola, sabi nito sa kanya. Lumipas ang ilang linggo, unti-unti siyang nakakaipon. Nagawa niyang umiti ng totoo. Akala niya tuluyan na siya makakalimot. Hanggang isang gabi, habang siya ay nasa coffee shop, may kakaiba siyang nararamdaman. Nagsimula ito sa simpleng hilo, pagod lang siguro, iniisip niya. Pero makalipas ang ilang araw, nagsusuka na siya tuwing umaga. Nawawalan ng gana sa pagkain. At mabilis mapagod. Ez, ayos ka lang ba? Tanong ni Mira habang inalalayan siya. Hindi ka na naman kumain ah. Siguro pagod lang ako. Pilit niyang tugon pero agad siyang napayuko at nagsuka sa tabi ng counter. Dali-daling dinala siya ni Mira sa ospital. Miss Ezra, sabi ng doktor, mahinahon yun at diretso. You're pregnant. Parang tumigil ang oras. Pregnant? Namilog naman ang mata ni Mira. Ano pong ibig mo sabihin, Doc? May dinadala siyang bata. Mag-6 na linggo na base sa result ng test. Napasinghap si Ezra. Napahawak sa tiyan at hindi makapaniwala. Paano po nangyari to? Miss, alam ko pong mahirap. Pero kailangan niyo pong magpahinga. Umiwas sa stress. Nang makaalis ang doktor, hinawakan ni Mira ang kamay niya. Ezra, sinong ama? Tahimik siya. Hindi niya alam kung paano sasagot. Hindi niya rin alam kung kaya pa ba niyang sabihin ang totoo. Wala. Hindi na mahalaga kung sino siya. Basta, bubuhayin ko ang anak ko. Tinitigan siya ni Mira. Halatang gusto pa sanang magtanong pero pinigilan na lang. Okay, hindi kita pipilitin. Pero tandaan mo to. Marahan itong sabi habang hinahaplos ang kanyang balikat. Hindi mo kailangang mag-isa. Nandito ako. Tutulong ako sa'yo kahit anong mangyari. Napaluha si Ezra. Salamat, Mira.
At habang tinitingnan niya ang kanyang tiyan, napangiti siya kahit puno ng luha ang mga mata. Baka ito na yung dahilan kung bakit ako nabubuhay pa para sa kanya. Kahit na hindi inaasahan ni Ezra ang pagdadalang tao sa edad niyang 19, pinili niyang harapin ito ng buong tapang. Alam niyang mahirap, pero sa bawat paghawak niya sa kanyang tiyan, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, kaya ko to, para sa anak ko. Hindi niya kailangan ng lalaki. Hindi niya kailangan ng kahit sino basta mabigyan lang niya ng maayos na buhay ang kanyang magiging anak. Ayaw niyang maranasan nito ang sakit, gutom at takot na naranasan niya noon. Kaya kahit hirap, patuloy siyang pumasok sa coffee shop. Ginagawa niya ang lahat. Nag-overtime, naglilinis kahit gabi, at tumutulong kahit hindi niya natrabaho. Ang mahalaga, makaipon siya. Ngunit hindi niya alam, may mga matang matagal nang nakatingin sa kanya. Si Leo, ang may-ari ng coffee shop na dati mabait na tila kuya na sa kanya, ay unti-unti nagbago ang tingin sa kanya. Minsan pa nga, napansin ni Mira kung paano tumatagal ang mga tingin nito kay Ezra. Girl, napapansin ko ha, bulong ni Mira minsan. Si Boss Leo, parang may gusto sa'yo. Ngumiti lang si Ezra ng pilit. Naku, wala naman siguro Mira, mabait lang talaga siya. Pero isang gabi, napatunayan niyang mali siya. Late na ng gabi, nasa coffee shop pa rin si Ezra. Nag-aayos sa mga mesa at nililinis ang counter. Wala nang tao. Pati si Mira ay umuwi na rin. Pinili niya na mag-overtime para makadagdag si ipon niya para sa baby, lalo na para sa panganganak niya. Tahimik ang paligid. Ang tanging maririnig lamang ay ang patak ng ulan sa labas. Biglang bumukas ang pinto. Boss Leo? Gulat niyang sabi. Akala ko po umuwi na kayo. Ngumiti ito pero kakaibang ngiting yon. Parang may ibang ibig sabihin. Hindi pa ako makatulog as naalala ko nandito ka pa raw sabi ng guard, so I came to check. Okay po. Paalis na rin naman ako. Kakala ko lang ng... Ngunit bago pa siya makatayo, lumapit ito sa kanya. Mabagal, mapanganib. Ezra, ito sa mababang boses. Alam mo ba kung gaano ka kaganda? Napatigilan siya, napaatras. Boss, please, huwag po. Pero hinawakan siya nito sa braso, mahigpit. Alam mo, hindi ko maintindihan, sabi pa ni Leo, habang dahan-dahan siyang hinahaplos sa braso. Nagpabuntis ka nga sa iba, pero hindi mo magawang bigyan ako ng chance. Wala namang mawawala sa'yo. Buntis ka rin naman ah. Nanlaki pa ang mga mata ni Ezra. Nagngangalit ang dibdib. Bitawan mo ako! Sigaw niya. Tinangka niyang kumawala pero mas hinigpitan nito ang hawak sa kanya. Boss, please! Nanginginig niyang sabi habang pinipigilan ng luha. Wala akong ginagawang masama sa inyo. Ngunit lalo lang nitong idinikit ang katawan sa kanya. Relax, Ezra. Bulong na to. I'll take care of you. Isang malakas na sampalang umalingaw-ngaw sa loob ng shop. Nanginig si Leo. Nagulat. Don't ever touch me again. Sigaw ni Ezra. Nanginginig ang kamay at luha ang nakatingin sa kanya. Hindi ako ganon. At wala kayong karapatang bastusin ako. Boss lang kita. Nagbagong mukha ni Leo mula sa pagnanasa tungo sa galit. So, this is how you repay me? Binigyan kita ng trabaho. Tinulungan kita. Kahit wala kang requirements tapos ganyan? Kung alam ko lang na ganito kayo, hindi ko kailanman tinanggap ang tulong ninyo. Fine, sagaw ni Leo. Itinuro ang pinto. You're fired. Get out of my shop right now. Lumabas si Ezra sa ulan. Walang payong, walang dala kundi ang bag at ang sakit ng loob. Habang naglalakad sa madilim na kalsada, hawak niya ang kaniyang tiyan. Pasensya ka na, baby. Bulong niya habang tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. Hindi ko alam kung saan tayo pupunta, pero papangako ko, hindi ko hahayaang madungisan pa ulit ang pagkatao ko. Hindi ko hahayaang masaktan ka.
At sa ilalim ng malamig na ulan, naglakad siyang basang-basa. Sugatan, pero buo ang loob. Hindi niya alam kung saan siya patutungo, pero alam niya ang isang bagay. Hindi siya susuko. Mahirap. Sobra. Yun nagsalitang paulit-ulit na iniisip ni Ezra sa bawat pagising niya sa umaga. Minsan, 5:00 pa lang ay nasa labas na siya. Nag-aalok ng tulong sa karinderya ni Ali Rona. Sa hapon, maghuhugas naman siya ng pinggan sa maliit na kainan. Sa gabi, nag-aayos siya ng mga papel sa isang printing shop. Halos wala na siyang tulog. Pero kinakaya niya dahil kailangan. Kailangan niyang mabuhay. Kailangan niyang mabuhay para sa anak niya. Mabuti na lamang at hindi siya iniwan ni Mira. Si Mira na dati niyang kasamahan sa coffee shop ang naging sandalan niya sa mga panahong yon. Ito ang tumulong maghanap ng mga racket, ang nag-abot ng pagkain kapag wala na talagang laman ng tiyan ni Ezra. Ito rin ang nagpaalala tuwing nadadala siya ng takot at pagod. Konti na lang. Kapit lang ha, para sa baby mo. Salamat, Mira. Kung wala ka siguro, hindi ko alam kung nasan ako ngayon. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsubok, sa bawat gabi na umiiyak siya sa sakit ng katawan at gutom, may isang bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang bawat sipa ng maliit na buhay sa kanyang sinapupunan. Paglipas ng ilang buwan, dumating na ang araw na matagal niyang hinihintay. Sa maliit na lying-in clinic, humahabol siya ng hininga, nanginginig at pawis na pawis. Push pa, Ez! Kaya mo yan! Sigaw ni Mira, hawak ang kamay niya. At nang marinig niya ang unang iyak ng sanggol, parang biglang tumigil ang mundo niya. Lahat ng sakit, lahat ng hirap, naglaho. Nang ilagay ng nurse ang sanggol sa kanyang dibdib, napahagulgol na lang si Ezra. Isang munting lalaki na maputi, matangos ang ilong at sa unang sulya pa lang hindi niya maikakaila. Kamukhang kamukha ito ni Adrian. Nanginig ang labi niya, napapikit. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang puso niya. Lahat ng pilit niyang kinalimutan, bumalik. Ang mga mata, ang ngiti, ang tinig ni Adrian. Lahat ay naroon sa mukha ng batang iyon. Ngunit sa halip na galit, isang kakaibang damdamin ang nanaig sa kanya. Pagmamahal, dalisay, totoo, at walang kondisyon. Anak, bulong niya habang pinupunasan ng luha. Kahit anong mangyari, hindi kita pababayaan. Hindi mo kailangang hanapin ang iyong ama. Ako magmamahal sa'yo. Ako magtataguyod sa'yo. Hindi mo mararanasan ang sakit na dinanas ko. Ipinapangako ko yan. Hinalikan niya ang noo ng sanggol. Sa sandaling iyon, natutunan ni Ezra na kahit gaanong kadilim ang mundo, may liwanag pa rin maiiwan at iyon ay ang kaniyang anak. Tahimik ang gabi. Tanging mahinang ihip ng hangin at banayad na huni ng kuliglig ang maririnig sa labas ng maliit na silid na inuupahan ni Ezra. Sa kanyang mga bisig, mahimbing na natutulog ang sanggol. Ang munting milagro na nagbigay saysay sa bawat pagod at luha niya. Pinagmamasdan niya ito. Bawat hinga, bawat maliit na galaw ng kamay. Hindi niya maiwasang mapangiti. Parang kahapon lang, nag-iisa siyang umiiyak sa gitna ng dilim. Walang direksyon, walang kakampi. Pero ngayon, may dahilan na siya para bumangon araw-araw. You're my everything now. Mahina niyang sabi habang hinahaplos ang pisngi ng anak. Matagal siya nag-isip ng ipapangalan sa sanggol. Ayaw niyang may kahit anong koneksyon nito sa nakaraan. Pero habang tinitingnan niya ang mga mata ng bata, yung mga matang tila pamilyar, hindi niya mapigilang maalala si Adrian. Napabuntong hininga siya, pilit na tinatanggal ang kerot sa dibdib. You deserve a name that means hope, bulong niya. Kasi yun ka sa akin, pag-asa. Ngumiti siya tsaka maingat na hinawakan ng maliit na kamay ng anak. Mula ngayon, tatawagin na kitang Aiden. Aiden mula sa salitang nangangahulugang Little Fire. Sapagkat sa kabila ng dilim ng buhay ni Ezra, si Aiden ang liwanag na patuloy na nagliliyap. Makalipas ang ilang buwan, unti-unti nagbago ang takbo ng buhay ni Ezra.
Sa tulong ni Mira ay nakapagbukas siya ng maliit na tindahan ng mga kakanin. Araw-araw bitbit niya si Aiden sa trabaho, nakabalot sa lampin at tahimik na nakahiga sa improvised na crib sa gilid niya. Kapag may mga customer, natutuwa ang mga ito kay Aiden kasi sobrang cute daw at halatang may lahi. Ang sipag mo talaga, Ate Ez, sabi pa ni Mira. Wala akong choice, sagot niya na nakangiti. Pero alam mo, Mira, ngayon ko lang naintindihan kung gaano kalakas ang isang ina. Ngunit sa gabi na tahimik at madilim, habang yakap si Aiden, hindi pa rin nawawala ang mga alaala ni Adrian. Ang paraan ng pagkatitig nito, ang lambing ng tinig, at higit sa lahat, ang sakit ng huling beses na nagkita sila. Minsan napapahawak siya sa dibdib. Hindi dahil gusto niyang balikan ang nakaraan, kundi dahil ramdam pa rin niya ang bakas nito sa kanyang puso. Sana hindi na lang kita nakalala. Bulong niya minsan, sabay halik sa noo ng anak. Pero kung hindi ko rin siguro makikilala si Aiden. At sa gabing iyon, sa gitna ng pagod at alaala, napangiti siya. Dahil kahit na patuloy siyang inahabol ng mga sugat ng kahapon, natututunan niyang umiti muli. Dahil sa pagdating ng anak niya, natutunan niyang mahalin ang buhay. 5 taon ang lumipas, marami nang nagbago sa buhay ni Ezra. Ngunit ang hirap ay tila hindi pa rin bumibitaw. Kahit anong trabaho ang pasukin niya, kulang pa rin para sa pag-aaral ni Aiden na magsisimula na sa kindergarten. Kaya araw-araw pitpit niya ang belaon ng mga kakanin, sapin-sapin, puto, kutsinta at biko habang nagtitinda sa gilid ng kalsada malapit sa palengke. Pawisan man, ngiti pa rin ang hatid niya sa bawat mamimili. Si Aiden na ngayon ay 5 taong gulang ay laging nasa tabi niya. Masigla, magalang at may mga mata na tila kumikislap, parang tumitingin sa kanya. Mama, ang dami mo ng benta oh! Masaya sabi ng bata habang tinitingnan ng belao. Oo anak, tugon naman ni Ezra na pinupunasan ng pawis sa noo. Konti na lang, makakauwi na tayo. Bibilan pa kita ng tinapay. Palaging ganon. Kapag walang pasok ang anak niya, kasama niya itong magtitinda. Pero kapag may pasok sa eskwela si Aiden, si Mira na ang sumusundo dito. Dahil malapit lang naman sa school ni Aiden ang bago nitong trabaho. Ngayong araw nga ay mag-isa na naman si Ezra na nagtitinda ng kakanin. Simpleng araw na naman para sa kanya. Ngunit sa gitna ng simpleng araw na iyon, may biglang huminto sa tapat nila. Isang itim na magarang sasakyan. Napalingon si Ezra at napaatras ang bahagya. Hindi sanay na may ganoong uri ng mamimiling humihinto sa tabi ng paninda niya. Bumukas ang pinto at mula roon, bumaba ang isang lalaki. Matangkad, matikas, nakaitim na polo at slacks. Parang tumigil ang mundo ni Ezra nang masilayan niya ang mukha nito. Si Adrian. 5 taon. 5 taon mula nang huli niya itong makita. Noong gabing binasag nito ang puso at dignidad niya. At ngayon, narito ito. Harapan, mas gwapo. Mas matapang ang tindig ngunit pareho pa rin ang mga mata ang dating minahal niya. Kakanin po, sir. Mahina niyang sabi. Pilit na pinapakalma ang sarili. Ezra. Mahina, ngunit halatang gulat na bulong ni Adrian. Napasinghap si Ezra. Agad ay binaba ang tingin at nagkunwaring abala sa pagtatalop ng dahon. Ngunit lumapit si Adrian. Tila hindi makapaniwala sa nakikita. Ikaw nga. Anito na may bahagyang ngiti, ngunit halata ang panginginig sa tinig. Ang tagal na. Hindi nito natuloy ang sasabihin dahil biglang may tumawag mula sa di kalayuan. Mama, andito na po kami ni Ninang, nakabalik na po kami. Sigaw ng isang batang lalaki na papalapit. May dalang maliit na supot ng tinapay. Para namang binuhusan ng malamig na tubig si Adrian. Dahan-dahan niyang ibinaling ang tingin sa bata. At doon natigilan siya. Ang mga mata, ang ilong, ang ngiti. Walang dudang kamukhang kamukha niya. Nakatayo lang si Adrian at hindi makapagsalita, habang si Ezra
ay halatang nanginginig na. Si Aiden naman ay umiti sa kanya at inosente nagtanong, "Sir, gusto niyo rin po ba ng kakanin ni Mama?" Halos mapaatras si Adrian. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Gulat, tuwa, o matinding panghihinayang. Lumingon siya kay Ezra. Tila naghahanap ng paliwanag sa mga mata nito. Ngunit mabilis siyang iniwasan ni Ezra. "Aiden, alak, halika na. Uwi na tayo." Hinawakan niya ang kamay ng bata at nagsimulang lumakad palayo. Ngunit bago pa siya makalayo, mahina ngunit malinaw na sinabi ni Adrian, "Ezra, siya ba?" Hindi na ito lumingon. Ngunit sa bawat hakbang niya, ramdam niyang mabilis sa tibok ng puso niya at ang bigat ng mga alaala na matagal niyang pinilit kalimutan. Magdamag na hindi nakatulog si Adrian. Nakatitig lamang siya sa kawalan. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mukha ng batang nakita niya kanina. Ang mga mata, ang ngiti, ang bawat galaw nito. Hindi ako pwedeng magkamali. Bulong niya sa sarili, habang mahigpit na hawak ang basong may laman pang alak. Ang bata, kamukha ko, walang duda. Kaya lang pumunta si Adrian sa San Rafael dahil may gusto siyang bilhin na lupa para sa binabalak sana niyang business. Ngunit hindi nito inaasahan na muling makikita si Ezra at hindi lamang ang babae dahil may anak na din ito na kamukhang kamukha niya. Siguro nga ay paraan din ito ng langit para malaman niya ang tungkol sa kanila, ang tungkol sa bata. Simula ng araw na yon, hindi na siya mapakali. Kahit nasa opisina, wala sa tamang ayos ang isip niya. Hindi makapag-concentrate sa mga meeting, hindi makatulog sa gabi. Ang tanging laman ng isip niya ay si Ezra at ang batang tinawag nitong anak. Sa sumunod pang mga araw, hindi na siya nakatiis. Kinuha niya ang kanyang kotse at nagtungo sa parehong lugar kung saan niya unang nakita si Ezra. Ang tabi ng kalsada kung saan ito nagtitinda ng kakanin. Ngunit pagdating niya roon, walang Ezra, walang kariton, walang bakas ang presensya nito. "Excuse me?" tanong niya sa isang tendera ng gulay. "Yung nagtitinda po dito ng kakanin, yung babae na may kasamang bata. Kilala niyo po?" "Ah, si Ezra. Naku, madalang na po yun dito ngayon eh. Minsan sa palengke na lang siya nagtitinda pero di ko po alam kung saan nakatira," sagot ng matanda. Tumayo siya at nagpasalamat dito. Ngunit sa halip na sumuko, lalo pa siyang naging determinado. Kung siya talaga yon, at kung totoong iniisip kong anak ko ang bata, sabi niya sa sarili, may karapatan ako malaman ng katotohanan. Makalipas ang ilang araw, nagpaalam siya sa kanyang sekretarya. "Cancel all my meetings today," utos niya. "Sir, may important clients po. I said cancel them." Malamig niyang sabi, sabay labas ang opisina. Nagtungo siya sa palengke. Naglakad siya sa mga masikip na eskinita. Pinagtanong ang pangalan ni Ezra. Hanggang sa may isang babaeng nagtitinda ng isda ang sumagot. "Si Ezra?" "Ay oo, minsan bumibili yan dito ng isda. Diyan lang sa dulo nakatira. Yung bahay na may asul na kortina?" Agad siyang nagtungo roon. Huminto siya sa tapat ng maliit na bahay na yari ng kahoy at yero. Tahimik siyang tumayo sa harap ng pinto. Pilit pinapakalma ang sarili. Ngunit bago pa siya makakatok, bumukas ang pinto. Lumabas si Ezra. May hawak na labahan. Suot ang simpleng damit at sa likod nito ay si Aiden. Masaya naglalaro ng maliit na bola. Napako sa kinatatayuan si Adrian. Hindi niya alam kung lalapit ba siya o aalis lang. Ngunit nang magtagpong muli ang kanilang mga mata, parang bumalik ang lahat ng alaala. Ang sakit, ang paggalito, at ang matagal na pinigilan na pagnanasa na mararamdaman ulit ang presensya ng isa't isa. "Adrian?" Mahina ngunit puno ng pagtataka ang tinig ni Ezra. "Ano ginagawa mo dito?" Tahimik siya sandali bago sumagot. "Gusto kong makausap ka." Mahinahon niyang sabi. "Gusto kong malaman ng totoo." Umiling si Ezra, halatang kinakabahan. "Wala kang kailangang malaman. Please, umalis ka na." Ngunit hindi siya natinag. Lumapit siya ng bahagya.
May halong pakiusap sa boses niya. Ezra, yung bata, si Aiden, gusto ko lang marinig sa'yo. Ako ba ang ama niya? Halos mapasinghap si Ezra, sabay yuko. Hindi ito sumagot. Ezra, please. Muling pakiusap ni Adrian. Hindi ako nandito para guluhin kayo. Gusto ko lang malaman kung totoo ang iniisip ko. Kung may karapatan akong malaman. Ngunit tumalikod si Ezra, nanginginig ang kamay na mahigpit na nakahawak sa labahan. Hindi mo kailangang malaman, Adrian. Matagal ka nang wala sa buhay namin. Huwag mo nang guluhin ulit ang buhay ko at ang anak ko. Matagal siyang tumingin kay Ezra. May halong sakit at pangihinayang sa mga mata. At bago siya tuluyang umalis, mahina niyang nasabi. Kung hindi mo sasabihin, hahanapin ko pa rin ang sagot. Kahit gaano pang katagal. Mula ng araw na yon, lalo nang hindi nawala sa isip ni Adrian ang mag-ina. Tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, si Aiden ang nakikita niya. Ang batang may ngiti na parehong sa kanya at ang mga matang minana mula kay Ezra. Alam niyang hindi siya mapapanatag hanggat hindi niya nakakasama at nakikilala ng mas malalim ang batang iyon. Kaya gumawa siya ng paraan. Isang linggo matapos ang pagkikita nila ni Ezra, nakatanggap ng balitang eskwelahan ni Aiden na may bagong benefactor na gustong tumulong sa pagpapaganda ng pasilidad. Ang balitang iyon ay mabilis na kumalat sa buong komunidad. Walang nakakaalam na ang tinutukoy nilang investor ay walang iba kundi si Adrian mismo. Nang araw ng inspeksyon, dumating si Adrian sa paaralan na suot ang maaliwalas na ngiti. Ang ngiting pinaghalong kaba at pananabik. Habang naglilibot kasama ang principal, bigla niyang narinig ang isang pamilyar na tinig. Mama, tingnan mo, marami po akong star kasi magaling daw ako, sabi ni teacher. Napalingon siya. Nandoon si Aiden. Tumatakbo papunta kay Ezra. At gaya ng dati, tumigil ang mundo ni Adrian sa sandaling iyon. Kahit gusto niyang magpanggap na walang nararamdaman, hindi niya magawa. Nang magtagpo ang mga mata nila ni Ezra, ramdam niya agad ang tensyon, ang parehong damdamin ng pagkagulat at pagtanggi. Adrian, mahina ngunit may halong inis ang tinig ni Ezra. Ano na naman bang ginagawa mo rito? Ako ang bagong investor ng paaralang to. Kalmado niyang tugon, kahit halatang nagulat din siya. Investor? Imposible. Hindi naman kilala ang paaralang to kaya paanong ang isang kilalang negosyante na katulad mo ay mag-i-invest dito? Napasinghap ito. Sabihin mo nga ang totoo. Sinusundan mo ba kami? No. Mabilis yung sagot. I just wanted to help. Sa totoo lang, hindi ko alam na dito pala nag-aaral si Aiden. Pero alam ni Adrian kahit siya mismo, hindi niya kayang paniwalaan ang sariling palusot. Lumipas ang mga araw at naging mas madalas ang pagkikita nila. Minsan ay sa school, minsan naman ay sa maliit na karinderya kung saan nagtatrabaho si Ezra kapag may libreng oras. Hindi man aminin ni Ezra, unti-unti niya napapansin ang mga pagbabago sa kilos ni Adrian. Hindi na ito katulad ng huli nilang pagkikita. Tahimik din ito, magalang at laging handang tumulong. Don't look at me like that. Nakangiting sabi ni Adrian na minsan nagkatingin sila. It's just coffee. Hindi naman ako nanghingi ng kape sa'yo. Matigas sa sagot ni Ezra. Kahit may bahid ng kaba ang kanyang tinig. I know. Sagot ni Adrian. But you need it. You look tired. Napayuko si Ezra. Hindi alam kung matutuwa ba o maiinis. Dahil sa bawat araw na lumilipas, kahit pilit niyang tinatanggihan, hindi niya maitago sa sarili na unti-unti siyang natutunaw sa mga ginagawa ni Adrian. Isang hapon, habang umuulan, dumating si Adrian sa tindahan ni Ezra. Basang-basa ito, ngunit dala pa rin ang isang paper bag. Ano na naman bang ginagawa mo dito? Tanong ni Ezra habang nilapitan nito. I heard na may bagyo raw bukas. Sagot niya habang inilalapag ang dala. May mga pagkain ako dyan para sa inyo ni Aiden.
Just in case na hindi ka makalabas. Hindi mo kailangan gawin to, Adrian. I know. Sagot naman ni Adrian at marahang tumingin dito. But I want to. At sa unang pagkakataon, hindi na tumanggi si Ezra matapos makita ang emosyon sa mga mata ni Adrian. Tahimik lang itong tumango. Sabay iwas ang tingin para itago ang pag-ikot ng damdamin sa dibdib. Patuloy ang pagbuhos ng ulan, ngunit sa loob ng maliit na pwesto, tila unti-unti nang nawawasak ang pader na matagal na nilang itinayo laban sa isa't isa. Mula noong araw na muli nagtagpo ang kanilang mga landas, tila hindi na mapigilan ni Adrian ang sarili. Hindi man siya diretsyong umaamin, bawat kilos niya ay palapit ng palapit sa batang si Aiden at sa babaeng minsang minahal niya ng lubos, si Ezra. Tuwing hapon, laging naroon si Adrian sa labas ng paralan para makita ang bata, kahit sulyap lang. Noong una'y simpleng paghatid lang ng merienda ang dahilan. Minsan daw ay para magbigay ng tulong sa paaralan. Pero sa totoo lang, gusto lang niyang makita kung paanong tumatawa si Aiden, kung paano itong humahawak sa bag na halos mas malaki pa sa katawan nito, at kung paano itong tumawag at ngumiti sa ina nitong laging nakaabang sa labas ng gate. Tito Adrian! Tawag ni Aiden isang araw habang papalapit ito sa kanya. Tangan nito ang maliit na medalya. You got an award? Ngiti naman ni Adrian. Tuwang-tuwa. Yes, kasi po mabait ako. Proud na sagot ng bata. Yun po kasi ang turo ni Mama. Then you're exactly like her. Sabi pa ni Adrian habang napatingin kay Ezra na tahimik lang na nakamasid. Hindi na alam ni Ezra kung bakit parang biglang sumikip ang kanyang dibdib sa narinig. Ayaw man ni Ezra aminin, pero may kung anong lambing sa mga mata ni Adrian habang kausap sa Aiden. Isang tingin niya na hindi niya kailanman nakitang maibigay nito noon sa kahit sino. Minsan, nagpresenta si Adrian na samahan sila ni Ezra at Aiden sa park. Ang dahilan niya sa kanila ay gusto niya magpahinga mula sa trabaho. Pero halata namang ang tunay niyang dahilan ay makasama ang mag-ina. Habang naglalaro si Aiden sa swing, naupo si Adrian sa tabi ni Ezra sa bench. Tahimik lang sila sa una. Pinapanood ang batang tuwang-tuwang sumigaw ng, "Higher, Mama! Higher!" He's a great kid, mahina sabi ni Adrian. Matalino, mabait, matapang. Oo naman. Sagot ni Ezra. Nakangiti pero may pag-iingat. Ginawa ko ang lahat para lumaki siyang maayos at mabuting tao. I can see that. Sagot naman ni Adrian. Sabay lingon sa kanya. You did great, Ezra. Sa simpleng papuring iyon, hindi alam ni Ezra kung ano ang dapat maramdaman. Hindi niya alam kung iiyak, ngingiti o tatakbo, palayo. Pero sa unang pagkakataon, naramdaman niya hindi lang ito si Adrian na nakaraan niya, kundi isang lalaking tila handang bumawi, handang mahalin, hindi lang siya, kundi pati ang batang hindi nasaksihan ng paglaki. Makalipas pa ang ilang araw, may isang gabi na nagkasakit si Aiden. At dahil abala si Ezra sa pagtitinda, hindi niya agad namalaya na mataas na palang lagnat ang anak. At bago pa man siya makatawag ng tulong, biglang dumating si Adrian na basang-basa sa ulan dahil patuloy pa rin ang bagyo. May dala siyang gamot. Paano mo nalaman? Tanong ni Ezra, habol ang hininga. Nagkaroon ako ng kutob na may hindi magandang nangyari. Sagot ni Adrian habang marahang iniaabot ang gamot. Tahimik naman si Ezra habang pinanonood kung paanong marahan at maingat ang pinunasan ni Adrian ang pawis ng bata. Hindi niya alam kung kailan nagsimulang magbago ang lahat. Pero sa sandaling iyon, nakita niya ang isang ama, hindi lamang ang lalaking nanakit sa kanya noon. Thank you. Mahina niyang sabi na halos pabulong. You don't have to thank me. Tugon naman ni Adrian habang nakangiti. I'm just doing what I should have done long time ago. At habang natutulog si Aiden, nandoon silang dalawa sa tabi ng kama. Si Ezra, tahimik na nagbabantay. Si Adrian, marahang nakatingin sa bata.
May halong pagsisisi at pagmamahal sa mga mata. Hindi pa niya sinasabi, pero alam ni Ezra sa bawat kilos at tingin ni Adrian. Mahal nito ang anak nila. At sa kaibuturan ng kanyang puso, unti-unting nabubuhay muli ang damdamin akala niya'y matagal nang namatay. Lumipas ang mga araw at tila mas lalo lamang naging malapit si Adrian kay Aiden. Tuwing umuuwi si Ezra mula sa pagtitinda, madalas ay nadatnan niyang magkasama ang dalawa. Naglalaro, nagkukulitan o kaya naman ay abala si Adrian sa pagtuturo kay Aiden ng mga leksyon sa paaralan. At sa bawat sandaling iyon, may kung anong kirot at init sa dibdib ni Ezra. Hindi niya alam kung tuwa ba o takot. Isang gabi, nadatnan niya nakaupo si Adrian sa sahig ng maliit na lang sala, habang si Aiden naman ay nakasandal sa dibdib nito. Mahimbing na natutulog, tahimik lang si Ezra sa pintuan. Pinagmamasdan ang eksenang eksaktong kabaliktaran ng mga panahong dati ay puro luha lang ang kanyang kasama. "You should rest," mahinang sabi ni Adrian nang mapansin siya. "Ikaw rin," tugon ni Ezra. Pilit ang ngiti. "Hindi mo naman kailangan gawin to palagi." Gusto ko," sagot ni Adrian. Diretso at halos pabulong, pero buo. "I miss you so much already." Napayuko si Ezra. Pilit iniiwas ang tingin. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang ganoong katotohanan. Sapagkat totoo rin naman, sa likod ng lahat ng sakit, namimiss niya rin ito. Kinabukasan, habang nagtitinda si Ezra sa tapat ng eskwelahan, narinig niya si Aiden na tuwang-tuwang kinukwento sa kanyang kaklase. "That's my Tito Adrian. Siya nagturo sa akin mag-draw ng cars." Parang biglang may kung anong humaplos sa puso ni Ezra. Mahapte pero malambing. Tumingin siya sa direksyon ni Adrian na nakatayo malapit sa gate. Nginitian ng bata sabay kaway. At sa loob niya, tinanong niya ang sarili. Kaya ko pa bang pigilan to? Kaya ko pa bang itanggi na sa bawat araw na lumilipas? Unti-unti na namang bumabalik ang lahat? Kinagabihan, habang pinapatulog niya si Aiden, hindi niya mapigilang mapatingin sa pinto kung saan lumabas si Adrian matapos silang ihatid. May iniwang kakaibang katahimikan. Isang uri ng katahimikan na hindi nakakatakot, kundi nakakalito. Pagkatapos mailigpit ang mga laruan, umupo si Ezra sa gilid ng kama. Hawak ang maliit na larawang iginuhit ni Aiden. Ang pamilya nila, 3 silang magkahawak kamay. May nakasulat sa gilid, "Mama, Papa Aiden, Happy Family." Doon na siya napahinga ng malalim. Parang biglang bumigat ang lahat ng kanyang pinipigilan. Tila sinisingal siya ng bawat alaala, ng bawat damdaming matagal niyang itinago. "Hindi pwede, Ezra." Mahina niyang bulong sa sarili. "Hindi mo pwedeng hayaang bumalik ito." Ngunit sa dulo ng mga salitang iyon, ramdam niya rin nagsimula na siyang matalo. Hindi sa iba, kundi sa sarili niyang puso. Tahimik ang gabi sa kondo ni Adrian sa San Rafael. Sa labas ng bintana, unti-unting bumabagsak ang ulan. Panayad, tila kasabay ng bawat bingat ng paghinga niya. Kanina pa siya nakaupo sa kanyang silid. Hawak ang isang maliit na laruan na iniwan ni Aiden sa sasakyan. Isang maliit na kotse na gawa sa kahoy. Ngumiti siya ng marahan. Pero sa likod ng ngiting iyon, may lungkot na hindi niya matakasan. He looks just like me. And yet, he has her eyes. Parang hindi pa rin siya makapaniwala. Sa bawat araw na nakikita niya si Aiden, pakiramdam niya ay unti-unting bumabalik ang lahat. Ang mga sandaling pinilit niyang kalimutan. Ang mga pangakong nabasag. At ang pag-ibig na hanggang ngayon ay buhay pa rin sa kanya. "Ezra," mahina niyang sambit na halos pabulong. "I thought I could live without you. I thought staying away would make things easier. But seeing you again, God, I still love you." May pait sa bawat salita.
Ngunit sa likod noon ay isang malinaw na katotohanan. Hindi kailanman nawala ang pagmamahal niya. Nakatago lang. Pinilit lang niyang patayin. Ngunit ngayon, sa tuwing nakikita niya si Eden, sa bawat ngiti at tawa ng bata, naroon ang alaala ni Ezra. At kasabay noon, bumabalik ang damdamin. Kinabukasan, nadatnan niya si Ezra sa labas ng eskwelahan. May dalang payong habang sinusundo si Eden. Saglit silang nagtagpo ng hangin. At sa sandaling iyon, parang huminto ang oras. Walang salita. Walang ngiti. Ngunit sapat na iyon para magising sa kanyang isang bagay na matagal nang nakahimlay. Ang pagnanais na itama ang lahat. Pag-uwi niya, hindi pa siya nakatiis. Binuksan niya ang kwaderno sa kanyang mesa at nagsimulang magsulat. Hindi para ipadala, kundi para maibsan lang ang bigat sa dibdib. Ezra, I know you'll never read this, but I need to say it anyway. I was a coward. I let others decide for me. I let them ruin us. And now that I see you again, with our son, I realize I don't deserve forgiveness. But I still wish for it. Not for me, but for the man I failed to be. Pagkatapos niyang maisulat iyon, isinara niya ang kwaderno at ipinikit ang mga mata. May mga luhang hindi niya napigilan. Luhang galing sa lalaking matagal nang tinigasan ng puso. Pero ngayon, muling natutong masaktan. Sa labas, patuloy pa rin ang buhos ng ulan. At sa bawat patak nito, tila naririnig ni Idian ang boses ng nakaraan. Ang boses ni Ezra. At ng pusong hindi niya kailanman tuluyang iniwan. Mainit na ang sikat ng araw, ngunit malamig ang pakiramdam ni Ezra. Kanina pa niya napapansin na matamlay si Eden. Inigaya ng dati na laging masigla at madaldal. Nang hawakan niya ang noon ng bata, agad siyang kinabahan. Eden? Mahinang sambit niya. Ang init ng ulo mo, anak. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad niyang isinakay si Eden sa tricycle, patungong ospital. Habang nasa biyahe, mahigpit niyang niyakap ang anak na tila ba mawawala ito sa kanyang mga bisig. Nanginginig ang mga kamay niya, pinipigilan ang luha. Please, anak, huwag mo akong takutin. Bulong niya habang pinupunasan ang pawis ni Eden. Pagdating nila sa ospital, agad na dinala ng mga nurse si Eden sa loob ng emergency room. Naiwan naman si Ezra sa labas mag-isa. Halos manghina sa kaba. Hindi niya alam kung anong gagawin. Hanggang sa maramdaman niya ay isang pamilyar na presensya sa likuran. Ezra? Napalingon siya. At doon nakita niya si Adrian. Nakatayo ito. May halong takot at pag-aalala sa mukha. Hindi na siya nagtanong kung paano nito nalaman. Ang mahalaga, nandoon ito. Ano nangyari? Tanong agad ni Adrian nang nilapitan siya. Bigla na lang nilagnat si Eden. Sagot ni Ezra, halos paos na sa pag-iyak. Ang taas ng lagnat niya, Adrian. Natatakot ako. Hindi na nagdalawang isip pa si Adrian. Hinawakan niya ang kamay ni Ezra. Mariin ngunit may pag-alo. Hey, he'll be okay. I'm here. At sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon, hinayaan ni Ezra ang sarili niyang umiyak. Hindi niya nakinaya ang bigat ng lahat. At sa kabila ng mga taong pagitan nila, naramdaman niyang parang may sandigan pa rin siya sa tabi nito. Makalipas ang ilang oras, lumabas ang doktor. Nasa ligtas ng kalagayan ng bata. Mataas lang po talaga ang lagnat, pero bumaba na. Kailangan lang magpahinga. Napabuntong hininga si Ezra, sabay pikit. Parang binunutan ng tinik. Lumapit si Adrian sa kanya at marahang inaplos ang balikat niya. See? I told you. Mahina nitong sabi. Aiden's strong. He's just like you. Napatitig naman si Ezra sa kanya. At sa sandaling iyon, parang bumalik ang lahat. Ang dating init ng kanilang mga mata. Ang koneksyon na pilit na yang tinatakasan. Ngayon, narito ulit. Habang natutulog si Eden sa kama ng ospital, magkatabi silang dalawa sa gilid. Tahimik lang.
Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang tunog ng makina at ang paghinga ng bata. Thank you, bulong ni Ezra. For what? Tanong ni Adrian. For being here. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Ngumiti si Adrian, pero may lungkot sa mga mata niya. You don't have to thank me. He's my son too. Kahit ayaw mo pa rin aminin sa akin ng direkta. Natigilan naman si Ezra at hindi nakasagot. Tama siya. Ramdam niyang alam na ni Adrian ang totoo. Kahit wala pa siyang sinasabi. At doon niya napagtanto na baka nga hindi niya na kayang itago pa. Kinabukasan, bago sila umuwi, lumapit si Aiden kay Adrian. Tito Adrian, thank you po at hindi mo kami iniwan ni Mama. Tumingin siya kay Ezra at sa pagitan nila, may tahimik na pangako. Na kahit gaano pa silang nasaktan noon, handa silang magsimulang muli. Para kay Aiden at marahil para na rin sa isa't isa. Makalipas ang ilang araw mula nang ma-ospital si Aiden, tuluyan ang bumalik sa dati ang sigla ng bata. Palagi na itong madaldal kay Mira at sa mga kaibigan. Pero sa gitna ng lahat ng yon, may isang bagay na hindi inaasahang mabago. Ang pagitan ni na Ezra at Adrian. Araw-araw halos hindi na mawala sa ospital si Adrian. Siya ang bumibili ng pagkain. Siya rin ang nagbabantay kapag kailangan na umuwi si Ezra saglit para mag-ayos. Minsan kahit wala siyang sinasabi, sapat na ang presensya niya para mapawi ang kaba ni Ezra. Hindi mo naman kailangang magstay dito araw-araw, sabi ni Ezra isang gabi habang inaayos ang kumot ni Aiden. Hindi mo rin naman ako mapipigilan, sagot ni Adrian sabay ngiti. Hindi ko kayang umalis habang nandito kayo. Nilingon siya ni Ezra, sabay sabing, hindi mo kailangang bumawi sa ganitong paraan. Napayuko naman si Adrian. Hindi naman ako bumabawi. I just miss being around both of you. May kung anong kumurot sa puso ni Ezra. Hindi niya alam kung dahil ba sa tono ng boses nito o dahil sa paraan ng pagtingin sa kanila nang may halong lambing at pagsisisi. Minsang umaga, habang natutulog pa si Aiden, lumabas silang dalawa. Para makapag-usap. Tahimik, presko ang hangin at tila naglalambing ang panahon. Ezra, mahinang sambit ni Adrian. I know I don't deserve another chance. Pero gusto kong malaman mo, I'm not the same man you used to know. Tumingin si Ezra sa kanya, seryoso. At anong gusto mong mangyari, Adrian? Wala akong hinihingi. Gusto ko lang makasama si Aiden. At kung papayagan mo ako, makita rin kitang umiti ulit. Kahit hindi para sa akin. Napayo ko si Ezra. Adrian, hindi ko alam kung kaya ko pa magtiwala. I'm not asking you to. Just let me be here. One day at a time. At sa mga sumunod na araw, tuluyan niyang naging bahagi si Adrian ng kanilang araw-araw. Hindi na lamang ito ang lalaking nakaraan, isa na itong presensya na mahirap tanggihan. Sa bawat pagiti ni Eden, sa bawat tawanan nila, unti-unting napapalitan ang dating sakit ng bago. Isang uri ng pag-asa. At kahit ayaw pa rin aminin ni Ezra, tuwing nakikita niyang pinapasaya ni Adrian ang kanilang anak, may bahagi sa kanya na umaasang baka ito na ulit ang simula ng lahat. Lumipas ang ilang linggo mula nang ma-discharge si Aiden sa ospital. Muli silang bumalik sa simpleng buhay. Ngunit may malaking kaibahan ngayon. Si Adrian ay madalas nang dumadalaw. Laging may dalang pagkain o laruan kung minsan bulaklak pa para kay Ezra. At kahit pilit niyang itinatanggi sa sarili, sa bawat ngiti ni Adrian, sa bawat good morning, unti-unting nawasak ang mga pader na itinayo niya noon. Ezra, mahinang sambit ni Adrian. Bakit mo ginagawa to? Tanong naman ni Ezra na halos pabulong. Because I want to make things right. Because every time I see you, I remember the man I was supposed to be. The man who should have stayed.
At sa bawat pinapakita sa kanila ni Adrian, hindi maitatanggi na tuluyan na siyang lumambot dito. Alam mo, sabi ni Ezra, ang tagal kong tinuruan ng sarili kong magalit sa'yo, na kahit makita kita ulit, hindi ako matitinag. Pero, tanong ni Adrian na mahina, pero puno ng pag-asa. Pero ngayon, di ko na alam kung niloloko ko lang ba ang sarili ko. Hindi ko naman hinihingi na patawarin mo ako agad, Ezra. Ang gusto ko lang kahit sandali, hayaan mong iparamdam ko sa inyo kung gaano ko kayo kamahal at kung gaano ko pinagsisihan na pinaalis kita nun at pinili kong maging duwag. Tumahimik si Ezra. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Adrian, tila natutunaw ang lahat ng galit na pinanghawakan niya sa loob ng maraming taon. Hindi mo alam kung gaano mo ko sinaktan. Mahinang sabi niya. I know, sagot ni Adrian. And I live with that every day. Napatingala si Ezra sa langit, puno ng mga bituin. At sa hindi inaasahang sandali, may luha siyang pumatak. Maybe, sabi niya, I'm tired of fighting. Then don't, tugon ni Adrian. Let me fight for you this time. Sa mga sumunod pang araw, mas naging madalas ang kanilang tawanan. Ang kanilang mga tinginan na tila may ibig sabihin. Minsan habang nag-aalmusal, mapapansin ni Ezra na tinititigan siya ni Adrian. At sa halip na umiwas, ngayon ay siya pang unang umingiti. Hindi pa man nila sinasabi ng direkta, pareho na nilang alam. Ang mga sugat ng nakaraan, unti-unti nang tinatabunan ng bagong pag-asa. At sa bawat haplos ng hangin, sa bawat tawa ni Eden, sa bawat see you tomorrow ni Adrian, nararamdaman ni Ezra na ang puso niyang matagal nang sarado ay muling natututo, muling magmahal. Tahimik ang buong bahay ng gabing iyon. Si Eden ay mahimbing nang natutulog sa kanyang silid, habang si Ezra naman ay nakaupo sa sala, tanga ng tasa ng kape na matagal nang lumamig. Sa tapat niya si Adrian tahimik din, ngunit halata sa mga mata ang kaba, ang paghihintay. Walang salita sa pagitan nila sa loob ng ilang minuto. Tanging tibok lamang ng puso ni Ezra ang naririnig niya sa sarili, hanggang sa hindi niya na kayang itago pa. Adrian, mahina niyang simula na halos nanginginig ang boses. Tumingin agad ito sa kanya, puno ng pag-aalala at pag-asang hindi maipaliwanag. May kailangan akong sabihin, dagdag niya. Ano yun? Huminga siya ng malalim. Parang gustong itapon ang lahat ng bigat na matagal niyang pasan. Tama ka noon. Si Eden. Saglit siyang napahinto. Nanginginig ang mga kamay. Si Eden ay anak mo. Parang huminto ang oras. Hindi agad nakasagot si Adrian. Tanging mga luha ang saya lang ang bumagsak sa kanyang mga mata. Habang napapahawak siya sa dibdib na tila may biglang gumaan at sabay bigat ng emosyon. Alam ko, mahinang sabi niya sa wakas. Alam ko noon pa man. Ramdam ko, Ezra. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag pero bawat titig ko sa kanya, bawat ngiti niya, may lukso ng dugo na hindi ko kayang baliwalain. Parang may tinig na nagsasabing, anak ko yan. Nang marinig ni Ezra yon, tuluyan ang bumigay ang mga luha niya. Pasensya na kung tinago ko sa'yo. Natakot ako, Adrian. Natakot akong bumalik sa sakit, sa mga alaala. Natakot ako maramdaman ulit ang pag-asa. Tumayo si Adrian, marahang lumapit, at lumuhod sa harap ni Ezra. Tiningala niya ito, puno ng katapatan. Ezra, sabi niya, kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, gusto kong itama lahat ng mali. Hindi lang bilang ama ni Eden, kundi bilang lalaking minahal ka. Napasinghap si Ezra. Adrian, I want to make everything right. I want to love you and our son. Hindi ko man nasabi noon pero minahal kita, Ezra. At sa lahat ng taon na lumipas, hindi nawala yon. Kahit anong pilit kong kalimutan, ikaw pa rin.
Hindi na napigil ni Ezra ang pag-iyak. Lumapit siya at niyakap si Adrian. Isang yakap na puno ng kapatawaran, ng pag-ibig, at ng mga salitang matagal nang gustong kumawala. Adrian, ayoko maghintay ulit ng taon para maramdaman ko to. Kung mahal mo pa rin ako, kung kaya mo ako mahalin kasamang anak natin, hindi ko napipigilan ng puso ko. Niyakap siya ni Adrian ng mas mahigpit. Hindi ko na kayo iiwan. Hindi na ulit. Kinabukasan, pagmulat ni Aiden, nadatnan niya ang kanyang ama at ina sa kusina. Magkasabay, nagluluto ng almusal, nagtatawanan. Tila walang sugat na kailanman ay sumira sa kanila. Lumapit siya sabay sabing, "Mama? Papa? Anong ulam?" Nagkatinginan sina Ezra at Adrian, sabay na pangiti. Doon nila napagtanto, sa kabila ng lahat ng luha, paghihirap at pagdurusa, ang kapalaran ay nagbigay sa kanila ng pangalawang pagkakataon. At sa wakas, naging buo na muli ang pamilyang minsan ay winasak ng panahon. Ngayon ay pinagtagpong muli ng pagmamahal at syempre, labis na masaya para sa kanila si Mira na naging kasangga niya sa lahat. Lumipas ang mga linggo mula nang magkaaminan sina Ezra at Adrian. At sa unang pagkakataon, matapos ang lahat ng sakit at pagdurusang pinagdaanan nila, ay tila bumalik na ang kulay sa mundo ni Ezra. Sa bawat umaga, pagising niya, ay naroon si Adrian. Naghahanda ng almusal, nag-aalaga kay Aiden, at nagbibiro sa pagitan ng mga halakhak ng mag-ama. Hindi ko akalaing mararanasan ko pa to. Mahina niyang sabi, sabay pinagmasdan ng dalawa. Napangiti si Adrian. Sabi ko naman sa iyo, Ez, I promised I'd make things right. At tinupad nga iyon ni Adrian. Matapos malaman ng buong katotohanan kung paanong ibinenta si Ezra ng sariling ina at ng malupit itong stepfather, hindi na siya nakatiis. Ginamit niya ang lahat ng koneksyon at impluensya upang bigyan ng katarungan si Ezra. Ang kanyang stepfather na lubog na pala sa utang dahil sa sugal ay agad na inaresto. Napatunayan sa investigasyon ang ginawang pang-aabuso at illegal na transaksyon. Ngunit nang tanungin si Adrian kung nais niyang isama sa kasong ina ni Ezra ay umiling ito. "Your mother may have done wrong," sabi niya kay Ezra habang magkahawak silang nakaupo sa veranda. "But she was blinded, not by evil. You don't need to destroy her, as you already won by surviving." Tahimik lamang si Ezra noon, hanggang sa tuluyan niya nang maramdaman ng bigat na matagal niya nang pasan sa dibdib. "Siguro nga," aniya habang binahid ang luha. "Matagal ko nang gustong magalit pero ngayon nakita ko nagsisisi siya. I just want peace." "Adrian, para sa ating tatlo." Ngumiti si Adrian, marahang hinaplos ang kanyang buhok. "And you deserve that peace." Sa unang pagkakataon, pumunta sila Aiden sa bahay ng ina ni Ezra. Matanda na ito at payat at halatang pinagdaanan ng matinding pagsisisi. Nang makita siya ay agad itong lumuhod. "Anak, patawarin mo ko. Hindi ko na alam kung anong pumasok sa isip ko noon." Lumapit si Ezra, nanginginig. Ngunit sa halip na galit, yakap ang ibinigay niya. "Ma, tapos na po yun. Ayoko mabuhay na may galit sa puso ko. Gusto ko lang na maging masaya tayo." At doon, tuluyan ang bumuhos ang lahat ng emosyon. Si Aiden na nakatayo sa gilid ay umakap din sa lola niya. "Lola, huwag ka na pong iiyak," sabi ng bata habang pinupunasan ang luha nito. Pag uwi nila, mahigpit na niyakap ni Adrian si Ezra. "You're stronger than anyone I've ever met," bulong niya. Napangiti si Ezra, nakatingala sa kanya. "Hindi ako magiging ganito kung hindi mo kami ipinaglaban." Sa gabing iyon, habang natutulog si Eden, magkahawak kamay silang dalawa ni Adrian sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan. Sa wakas, natuldukan ng madilim na nakaraan at kapalit nito, isang bagong simula, puno ng pag-ibig, kapatawaran at katahimikan. Minsan ang hustisya ay di lang sa pagpaparusa,
kundi sa kakayahang magpatawad at magsimulang muli. Naging maayos ang buhay nilang pamilya sa lumipas sa mga buwan. At dahil pamilya na rin nila si Mira, di na nila ito iniwan, sa halip ay tinulungan ito. At ngayon ay mataas na rin itong posisyon sa kumpanya na pag-aari ni Idia na labis-labis naman itong pinagpapasalamat. Sa wakas, ang dating mga sugat na nakaraan ay napalitan na ng mga ngiti, halakhak at payapang araw. Araw-araw maririnig sa loob ng kanilang tahanan ng halakhak nilang pamilya. At sa pagdaan ng mga araw, naging mas tahimik ang kanilang mundo. Walang luha, walang takot. Tanging pagmamahalan lamang at pag-asa. Alam mo, mahina niyang sabi. Kung noon sinabi sa akin na mangyayari lahat ng to, baka hindi ako naniwala. Ngumiti naman si Adrian. Marahang hinawakan ng kanyang kamay. That's the thing about love, is it finds its way back, no matter how lost it seems. Humilig si Ezra sa balikat niya. Ramdam ang tibok ng puso nito. Hindi ko alam kung anong ginawa ko para karapat-dapat sa inyo. You survived, sagot ni Adrian. And that's enough. Habang lumulubog ang araw, sumilay ang bagong liwanag sa kanilang buhay. Isa iyong paalala na sa likod ng mga sugat, may paghilom. Sa likod ng mga luha, may pag-asa. At sa likod ng bawat pagkadurog, may pagkakataon ulit na magmahal. 5 taon ang lumipas, si Eden ngayon ay 10 taong gulang na. Masiglang tumatakbo sa hardin habang hinahabol ang alaga nilang aso. Sa loob ng bahay, abala si Ezra sa paggawa ng bagong recipe para sa cafe. Habang si Adrian naman ay kausap ang ilang empleyado sa telepono. Pinamamahalaan pa rin ang kanilang mga negosyo, ngunit mas madalas na ngayon sa bahay. Dad, Mom, look! Sigaw ni Eden habang pinapakita ang medalya mula sa science fair. Oh my, Eden, I'm so proud of you! Sigaw ni Ezra na halos maiyak sa tuwa. Just like his mom, sabi naman ni Adrian na may halong biro at pagmamalaki. Pagkatapos ng hapunan, naglakad silang 3 papunta sa tabing dagat na palapit lang sa kanilang bahay. Tahimik ang gabi at tanging hampas ng alon at ihip ng hangin ang maririnig. Mom, Dad, sabi ni Eden. Thank you for giving me a happy family. Nagkatinginan sina Ezra at Adrian at sabay ngumiti. You gave us that reason, anak. Sagot naman ni Adrian. Ikaw ang nag-ugnay sa amin ulit. Humawak si Ezra sa kamay ni Adrian. At kahit ilang taon pa ang lumipas, isa lang sigurado. Ikaw at ikaw pa rin ang tahanan ko. Ngumiti si Adrian, marahang hinalikan siya sa noo. And I'll never let go of that home again. Sa ilalim ng mga bituin, nagyakapan silang 3. Sa wakas, natagpuan na nila ang kapayapaan na minsang inakala nilang imposible. At sa bawat pag-ihip ng malamig na hangin, tila binubulong ng tadhana. Ang pag-ibig na totoo, kahit gaanong katagal nang nawala, ay laging may daan pabalik sa tahanan. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!